Sa simula, ito ay isang aksidente lamang, isang tsunami, ang pagkalipol ng isang uri ng hayop, ang paglaho ng isang syudad, hanggang sa ang sakunang ito ay makaapekto sa lahat. Taong 2025, mabilis na bumababa ang liwanag ng araw. Naglabas ng pahayag ang Pandaigdigang Asosasyon ng Pagtugon sa Emerhensya. Pagkalipas ng 50 taon, ang araw ay mawawala na at ang daigdig ay masisira rin. Parehong taon, inatag ang pinagsamang pamahalaan. Nagpatawag ng kumperensya ng agham at teknolohiya ng magkasanib na organisasyon sa buong mundo pang humingi ng mga solusyon para harapin ang krisis. At ako, pagkalipas ng 50 taon, nakabuo ng isang artipisyal na araw na sinasabing tanglaw ng sangkatauhan, ngunit huli pa rin ako. Guro, magsisimula na ang proyekto sa paggawa ng araw. Hindi ka ba pupunta? Kayo na lang ang pumunta. Manonood na lang ako dito. Dito lang ako gustong manood. Manood ng paglabas ng sariling araw ng sangkatauhan. Guro, dito lang kami at sasamahan ka. Me. Nagsimula na ang proyekto sa paggawa ng araw. Ang sangkatauhan, 4. tiyak na maililigtas ang sarili sa sarili nitong lakas. Ama 1. Simulan. Nagtagumpay. Nagtagumpay. Nagtagumpay tayo, Guro. Guro, tingnan tingnan mo ang iyong artipisyal na araw. Nagtagumpay. Nagtagumpay. Pandaigdigang anunsyo, taong 2075. Nabigo ang proyekto sa paggawa ng araw. Dahil hindi kayang suportahan ng natitirang enerhiya ng daigdig ang pagsisimula ng artipisyal na araw, ang sangkatauhan ay maaaring malipol. Mga mamamayan, ayon sa pinagkasunduan ng Organisyong Lianhe, binago ang oras ng pang-araw-araw na supply ng kuryente sa alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon, 2 oras. Alas 6 hanggang alas 7 ng hapon, 2 oras. Pakiusap sa publiko na magplano ng maayos sa paggamit ng kuryente. Kasabay nito, taos-puso naming inaanyayahan ang mga pribadong iskolar na lumahok sa kumperensiya sa agham at teknolohiya upang mag-ambag sa paglutas ng krisis sa araw. Mga kababayan, matapos ang talakayan ng Organisasyong Lianhe, ang oras ng supply ng kuryente bawat araw ay ilipat sa alas 11 ng tanghali. Isang taon na mula nang makabalik ako 50 taon sa nakaraan. Sa loob ng taong ito, naipauna ko ng 50 taon ang huling binhi ng sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, tiyak kong pasisiglahin kita upang magliwanag sa buong daigdig. Ay, Kuya Zhao, Sir Chen, napadaan lang ako para kamustahin si Pei Feng. Hindi pa rin ako mapalagay tungkol sa kanya. Sabi mo nga, siya, nagbabad sa pag-aaral ng 10 taon, saka lang nakapasok sa Qingbei University. Tapos nasabayan pa ng krisis sa araw. Kaya pumunta ako rito para tingnan, kumustahin kung ayos ba siya. Ah, isang taon na, halos, ikulong na lang ang sarili niya sa kwarto. ay, Pei Feng. Sir Chen, Tai, tulungan niyo ako. Oh. Ay naku, Pei Feng, anong balak mo rito? Manong, ito na yon. Alis na tayo. Sige, saan ihahatid? Sa Daxia United Organization, sa venue ng Tech Conference. Ayos. Tech conference? Anong gagawin mo sa tech conference? Na ako naman, anak, ni hindi ka pa nga nakapag-college, tapos pupunta ka sa tech conference, makikisali ka pa. Pupunta ako. Para iligtas ang mundo. Ngayong nabigyan ako ng panibagong pagkakataon, hindi pa tuluyang namamatay ang araw. Sisiguruhin kong mailulunsad natin ang sariling araw ng sangkatauhan patungo sa kalawakan. Hello, nandito ka sa United Organization Tech Conference. Hello? Magre-rehistro ako. Pangalan? Edad? Zhou Pei Feng, 18. Ano ang plano mo para tugunan ang krisis sa araw? Artificial na araw. Si Zhou Pei Feng, 14 anyos pa lang, isa na namang hindi mapagkakatiwalaan. Umalis ka. Lumayas ka. Gawing robot ang tao sa Cybertron planet. Ayaw mo bang maging Optimus Prime? Bakit hindi? Pagdating ng panahon, lahat ay magiging Autobots. Hindi na kailangang maglakad papuntang trabaho. Umalis ka. Umalis ka. Palayasin. Ano yan? Cybertron planet pa? Sobrang kalokohan. Bakit niyo ako sinasalungat? Hindi ako sumasang-ayon. Ang ating pagpupulong ngayong ito, ang mga hurado ay pinili ng United Organization, ang mga nangunguna sa larangan ng siyensiya sa bansa. Si Professor Wan, professor ng physics at doktor ng filosofiya sa Daxia, at kasabay nito, pinuno ng Disaster Emergency Department. Si Mike, direktor ng NA Institute of USA. Si Kui Ping, kinatawan ng United Organization.
Ang mga manonood ay mga opisyal din mula sa iba't ibang antas ng United Representative. Kayo ay nagdududa sa kanila. Ako, Ang pagpupulong na ito ay inorganisa ng United Organization upang iligtas ang mundo. Kanselado ang limitasyon sa paggamit ng kuryente upang makita ng lahat ng ating mga kababayan ang live broadcast. Ito ay upang sabihin sa mga tao na hindi nakakatakot ang katapusan ng mundo. Tiyak na makakahanap tayo ng solusyon sa pandaigdigang krisis. Kung ang susunod na kalahok ay ganito pa rin ang gawi at nagsasabi ng kung ano-ano, mabuti pang umalis na siya. Nagliligtas tayo ng sangkatauhan. Hindi para magpakitang gilas kayo dito. Old One, bakit ka pa umaasa sa mga ordinaryong taong ito? Ha? Kami ay para lang magpakitang tao. Ang joint organization na ito ay nalilito rin. Ano ang isang master na kabilang sa mga tao? Ang mga salitang ito ay para sa mga ordinaryong tao, para aliwin ang kanilang sarili. Alas 3 ng hapon. Abot na sa ganitong antas ang pagkabulok. Sa kasalukuyang solusyon sa pandaigdigang krisis, ang may pinakamataas na rating ng pagkilala ng publiko ay ang planong Wandering Earth na iminungkahi ng isang kalahok mula sa Daxian. Ang pagkilala ng publiko ay umabot sa 65%. Kalokohan, kalokohan. May silbi ba ang suporta ng publiko? Ano pa ang silbi naming mga hurado? Wandering Earth pa? Ang makina ng planeta, mahuhulog ba iyan mula sa langit? Sobrang dami ng napapanood na pelikula. Wala silang naiintindihan. Ito ay isang sakuna, hindi laro. Isang grupo ng mga ignorante. Puro ignorante ang bukang bibig niya, pero wala naman siyang naihain na solusyon. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Cheng, pakalmahin mo ang mga hurado. Mayroon pang isang kalahok. Ang pangalan niya ay Zhao Peifeng. Medyo bata pa. Huwag mong gagalitin ang mga hurado. Ngayon, malugod nating tawagin ang susunod na kalahok. Kadiri, ano yan? Ginagawa ko rin ito para iligtas ang sangkatauhan at ibahagi ang aking mga ideya, pero pinagmumura ako ng mga hurado. Susunod, malugod nating tawagin ang ating huling kalahok, si Zhao Peifeng. Zhao Peifeng, 18 taong gulang, ang huling taon ng Xiaxue, valedictorian sa physics. Ikaw ang top-notcher sa science sa buong bansa. Top-notcher ka, ano? Hindi ka naman nakapagkolehiyo? Tama. Malamang may dala na naman siyang mga ideyang kathang isip para lang magpasikat. Nasa bingit na tayo ng solar crisis, hindi ko idadaan ang buhay at kamatayan ng buong sangkatauhan sa biro. Hindi isang plano ang dala ko. Kung hindi plano, anong ginagawa mo dito? Hindi isang plano ang dala ko, kundi imbensyon. Isang imbensyon na kayang iligtas ang buong sangkatauhan. Anong imbensyon? Sa tulong mo lang, isang imbensyon ng estudyante ng high school para iligtas ang sangkatauhan. Alas 4 pa lang, pero dilim na dilim na. Totoo nga, umiikli na ang araw. Lolo Joe, tingnan mo, nasa live stream ang anak mo. Ano? Nasa live stream ang anak ko? Oo, buksan mo na ang telebisyon at tingnan. Ang imbensyon ko ay isang artipisyal na araw. Lokohan. Isa na naman itong naghahanap ng atensyon. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Nabaliw na ba si Peifeng? Kinulong niya ang sarili sa kanyang silid sa loob ng 1 taon para lang magyabang sa TV? Artificial na araw? Ano yon? May brownout na naman. Artipisyal na araw. Ito ay ang paggamit ng prinsipyo ng araw upang makagawa ng enerhiya. Isang kontroladong enerhiya na kayang lampasan ng isang hydrogen bomb. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig. Ibig sabihin? Ang araw. Ang sariling araw ng sangkatauhan. Kung magtagumpay si Peifeng sa kanyang pananaliksik, hanggat magagamit ito sa aktwal, kahit pa mamamatay ang araw, ang sangkatauhan ay makakapamuhay pa rin ng normal. Siya ay isang estudyante lang ng high school. Paano niya magagawa iyon? Ay, talaga siyang nabaliw. Kung posible ang kontroladong nuclear fusion technology na ito, hindi magpapanik ang buong sangkatauhan sa solar crisis na ito. Dahil lang, sa ngayon, hindi pa kayang kontrolin ng teknolohiya ang nuclear fusion. Siya, sinabi niyang ginawa niya ito mismo. Walang saysay. Naghahanap lang ng atensyon. Ano ang tingin mo sa amin? Alam mo ba kung ano ang prinsipyo ng artipisyal na araw? Mga hurado, huwag muna kayong maging emosyonal. Sa temperaturang mahigit 100 milyong Kelvin at mataas na presyon, ang mga isotope ng hydrogen ay sasailalim sa fusion reaction na magdudulot ng napakalaking enerhiya. Kasabay nito, ang nuclear fusion na pinangungunahan ng malakas na interaksyon at gagawing nuclear fusion na pinangungunahan ng mahina na interaksyon upang ang malaking enerhiya tulad ng araw ay unti-unting ilalabas. Direktor, nalagpasan na ng global attention ang 1%. Ang ating programa ay umabot sa world trending number 1. Ano? Ito ang pag-asa ng sangkatauhan, ang apoy ng sangkatauhan, ang artipisyal na araw.
Hahaha. Akala ko, itong kompetisyon ay hindi magiging ganoong kahusay. Pero hindi ko inaasahan, itong si Zhou Peifeng ay magdudulot pala sa atin ng ganito kataas na atensyon. Malapit nang mawala ang mundo. Anong silbi ng atensyon? Wala kang alam. Tatanungin kita. Ang solar crisis, pagkatapos sumiklab, ang pinakamalaking problema. Ano? Ay mawawala na ang araw. Mawawala ang araw. Ilang dekada pa yon. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang mentalidad ng mga tao sa mundo. Ang orihinal na layunin ng ating programa ay upang magtatag ng isang modelo, isang pag-asa. Sa tingin ko, si Zhou Peifeng ang pinakamahusay na pagpipilian. Ministro, itong artificial na araw, totoo ba? Gamitin mo ang iyong utak. Posible bang totoo yan? Pero paano kung totoo nga? Kung gayon, siya ay magiging tagapaghawak ng espada ng ating mundo. Siya ang tagapagligtas na magpoprotekta sa mundo at tayo, sa henerasyong ito, ay susunod sa kanya at mapupunta sa kasaysayan, magiging immortal. Mrs., bilisan mo at tignan. May isang high school student umimbento ng artipisyal na araw. Ano? Halika na, halika na. Tingnan ninyo. May isang high school student mula sa Longcheng pumunta sa United Government. Sinabing umimbento siya ng artipisyal na araw na kayang iligtas ang sangkatauhan. Naniniwala ka ba dito? Ay, hindi ba ito si Zhou Peifeng? Kilala mo? Kaklase ng anak ko, ang top scorer sa National College Entrance Exam sa Science. Narinig ko lang na pagkatapos lumitaw ang solar crisis, nawala na siya ng kontak sa lahat. Hindi ko inakala na sasali siya sa pinagsamang organisasyon, teknolohiya, kumperensya. Ano? Ay, para lang makakuha ng papuri sa pagkakataong ito, marami kang sinaliksik online, hindi ba? Ha? Online? Ngayon, lahat ng dokumento at pananaliksik online tungkol sa artipisyal na araw ay may problema. Napakaambog mo. Paano mo kinuwestiyon ang pananaliksik ng mga siyentista sa buong mundo? O baka naman, pakiramdam mo ay mas magaling ka kaysa sa kanila? Tama. Ikaw, Hindi man lang nakapagkolehiyo, tapos sasabihin mong mas magaling ka pa sa mga siyentista ng buong mundo? Ikaw? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Tama. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Gusto kong tanungin ang mga hurado. Ang sinasabi ninyong mga siyentista sa buong mundo, nagtagumpay ba silang gumawa ng artipisyal na araw? hindi nga sila nagtagumpay, pero hindi ka rin makakagawa. Kung hindi nga sila nakagawa, ibig sabihin lang nito ay ang kanilang pananaliksik ay hindi pa nasubukan sa praktika. At ang praktika, ang tanging pamantayan para masuri ang katotohanan. Kaya ang kanilang mga impormasyon, para sa akin, ay karapat-dapat lamang na maging sanggunian. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang ang lahat ng research sa mundo ay para lang sa iyo upang maging sanggunian? Sige, ibaling na natin sa tamang usapan. Sige. Mr. Zhou, hindi ba medyo matindi ang mga sinasabi mo? Dahil hindi mo pa rin naman nasusubukan sa praktika, hindi rin sigurado na tama ang sinasabi mo. Ako ay nakumpleto na ang praktika ng artipisyal na araw. Ikaw, hehehe, nagsisinungaling ka. Ilabas mo para makita namin. Professor Juan, ganito na ba ang ugali ng mga top scholar ninyo sa Shia country? Ha? Puro kalokohan ang sinasabi. Ipapadala ka agad. Bago yan, kayo, maaari nyo munang tingnan ito. Bilisan nyo, ilagay siya ng mesa. Kung ganoon, gusto kong makita. Anong kalokohan na naman ang ilalabas mo? Sino ka? May estudyanteng nagngangalang Zhou Peifeng, pinapadeliver sa akin ito dito. Zhou Peifeng? Ito na ba ang artificial sun? Ginoong Zhao, ano ito? Ang pinagkaisang pamahalaan ay kayang gumawa ng artipisyal na araw. Ang mataas na temperatura sa araw ay hindi rin problema. Ang mataas na presyon nito ay kayang maabot sa pamamagitan ng magnetic confinement coils. Ngunit ang kapaligiran may mataas na temperatura na ginawa sa pamamagitan ng magnetic confinement ay nangangailangan ng napakalaking kuryente. Ha? Ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang artipisyal na araw ay magbubunga ng napakalaking enerhiya. Totoo yan. Ngunit nangangailangan ito ng napakalaking enerhiya upang suportahan ang paggaya nito sa araw para makagawa ng fusion reaction. Halimbawa, nakapagtanim ako ng pagkain na nagkakahalaga ng 100 piso. Ngunit kailangan kong gumastos ng 200 piso para bumili ng lupa at buto.
Ibig mong sabihin, para sa enerhiyang ito, sinayang natin ang mas maraming enerhiya? Tama? At hindi lang kaunting enerhiya ang nasayang. Ang enerhiyang kailangan ng artipisyal na araw, sa simula, ay katumbas ng pagkonsumo ng kuryente ng isang napakalaking syudad. Kaya, kung paano lutasin ang problema ng pagkawala ng enerhiya ng artipisyal na araw, ang naging pinakamalaking hamon. Puro ka walang kwentang salita. Sino ba ang hindi nakakaalam ng problemang ito? Ngunit sino ang makakalutas nito? Alam mo ba kung gaano karaming kuryente ang kailangan para mapanatili ang magnetic confinement environment? Kaya kung gawin na ang magnetic confinement environment, ay hindi na mangailangan ng kuryente. Ano? Ang superconductor ang solusyon. Hahaha. Superconductor? Ang superconductor ay maaari lamang gumana sa napakababang temperatura. Ano? Sa Arctic kagagawa ng araw? Nagawa ko na. Atmospheric pressure superconductor. Ito. Hindi ito posible. Room temperature, atmospheric pressure superconductivity. Ano na naman ito? Room temperature, atmospheric pressure superconductivity. Nagawa niya. Ano ito? Supraconductivity sa normal na temperatura at presyon. Peifeng? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ba't nagsara lang ang mga universidad ngayon? Pagkaraan ng ilang taon at malutas ang solar crisis, sa iyong pagiging top student sa buong bansa, tiyak na makakapasok ka sa magandang universidad. Guro Chen, hindi ako nawalan ng pag-asa. Gusto ko lang humingi ng pabor sa inyo. Estudyante kita, kaya tutulungan kita rito. Sabihin mo. Kailangan ko ng isang sterile na silid at kayang umabot sa minus 180 degrees Celsius na low temperature physics laboratory. Minus 180 degrees? Gagawa ka ng superconductor? Oo. Kaya ba? Ang aking guro ay direktor sa Quantum Physics Institute, kaya siguradong makakatulong siya rito. Ang galing! Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Sa ilalim ng minus 180 degrees na temperatura, ang copper ions ay tiyak na magkakaroon ng superconductivity phenomenon. Gusto kong i-record ang ionic state ng copper ions sa ilalim ng kapaligirang iyon at pagbutihin ito. Kaya ano? Makumpleto ang room temperature at normal pressure superconductivity. Ang pinapangarap na miracle material ng mga siyentipiko sa buong mundo. Dahil gusto mong subukan, sige subukan mo. Pero huwag kang iiyak kung mabigo ka. Hahaha. Room temperature at normal pressure superconductivity. Nagawa niya. Ay, Guru Chen, ano ang room temperature at normal pressure superconductivity? Ay, Eto na naman, oras na para sa brownout. Maliban, kung manonood ka ng livestream, doon ka lang makakaranas ng berdeng daanan ng kuryente. Kasi kapag ordinaryong araw, mahigpit na mahigpit ang kontrol sa kuryente. Hay, hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Kunin natin ang pinakasimpleng halimbawa. Kung naimbento ng mundo ng isang taon ng mas maaga, ang room temperature ambient pressure superconductivity, ang sangkatauhan, hindi na kailangang limitahan ang paggamit ng kuryente. Zhou Peifeng, ikaw ay nagbibigay ng biyaya sa buong sangkatauhan. Matandang kapatid Zhao, binabati kita. Ha? Ang iyong anak, aking estudyante na si Zhou Peifeng, siya ay maaalala ng mundo. Ano? Itong maliit na bagay lang na to. Maalala ng buong mundo ang aking anak na si Peifeng? Ay, hindi ito maliit na bagay. Ito ay apoy. Peifeng, siya ang modernong Prometheus. Ang apoy na kanyang nilikha ay makapagbibigay ng pag-asa sa buong sangkatauhan. Kahit hindi nakalikha si Peifeng ng artipisyal na araw, dahil lang sa room temperature ambient pressure superconductivity, si Peifeng, ang tagapagligtas ng mundo. Pagkalipas ng 100 taon, kapag nalutas na ang solar crisis, muling lilitaw ang asul na kalangitan sa itaas, puno ng bulaklak ang mga sanga, ang mga susunod na henerasyon, lahat ay maaalala ang isang pangalan, Zhou Peifeng.
Nagpapalutang ng superconductor sa temperatura at presyon ng silid. Totoo ito. Paano mangyayari iyan? Sigurado akong bagong pakulo lang niya yan. Tama, bago ang krisis sa araw, ang US ay hindi nakaimbento ng ganoong material. Paano naman ito maimbento ng isang high school student mula sa Daksha? Ang bagay na ito ba ay talagang kasing hiwaga? Sa reaksyon ng eksperto, ang bagay na ito. Mula ngayon, huwag nang magsasalita. Bakit? Superconductivity sa temperatura ng silid at normal na presyon ang magkasamang organisasyon ng krisis sa araw, mga solusyon, kasama sa 10 lihim na plano, 7 plano ang nangangailangan ng superconductivity sa sobrang init. Ngayon, ang bawat galaw ni Zhou Peifeng ay nakakaapekto na sa buong sangkatauhan. Huwag na tayong magtangkang gawa ng anumang paggabay. Sige. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Sino ka ba talaga? Sino ang nasa likod mo? Ang taong lulutas sa krisis sa araw 50 taon ng mas maaga at liliwanagin ang hinaharap ng sangkatauhan. Akala mo ba nag-magic ka lang, maluloko mo na kami? Nasaan ang araw mo? Nasaan ang artificial mong araw? Nahirapan ka ba? Ang bata mo pa ay natuto ka ng mandaya, nakakahiya ka. Nasaan ang artificial mong araw? Nagawa mo ba talaga? Oo, sabihin mo. Nagawa mo ba talaga? Narito na! Ay, bakit ka nagdala ng basurahan? Basurahan? Sinasabi ninyong basurahan ito? Direktor, nakakita kami ng abnormalidad sa solar energy. May malaking pagbabago sa mga solar particle. Anong pagbabago? Saan ang pinagmulan? Sa Longcheng? Longcheng? Paano nangyari sa Longcheng? Nahanap niyo na ba ang dahilan? Parang may isang high school student, nakaimbento siya ng artificial sun, nagsimula yun pagkatapos umandar ang aparato. Tingnan nyo. I-notify ang United Government, ipaalam sa mga head ng iba't ibang regional branch, kahit nagpapahinga sila o kahit anong ginagawa nila. Kaagad silang mag-online para sa emergency meeting. Ang meeting ay classified as top secret. Nagsimula na ang emergency power supply. Ako si Limu, ang level 1 head ng Pacific branch ng United Government. Limu, humihiling na makasali sa emergency top secret meeting. Mukhang may unstable solar particle activity sa Asian branch. Mag-ingat ang lahat ng departamento. Natapos na ang emergency power supply. Tama, talagang nabuo ang milagrosong material. Yun nga ang room temperature ambient pressure superconductor. Ang aparatong iyon, hindi iyon peke. Asian branch, nagawa talaga nila. May tao ba riyan? Kaagad akong ipa-arrange na pumunta sa Longcheng. Ang krisis sa araw. Sa wakas ay may pag-asa na. Ligtas na ang sangkatauhan. Hello? Boss? Huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang sitwasyon. I-notify ako ng United Government. Pupunta na ako kaagad sa Longcheng. Huwag kayong mag-alala. Kung totoo iyon, gagawin ko ang lahat. Para protektahan ang binatilyo. Alas 6 pa lang ng hapon. Araw. Susukuan mo na ba talaga kaming mga tao? Tara na, gusto kong marating ang Longcheng sa lalong madaling panahon. Sige po. Nagagawa mo na ang superconductor. Zhou Peifeng, kaya mo bang pasisikatin muli ang araw? Para liwanagan ng dilim? Kumusta? Tiyuhin ni Peifeng. Napanood mo na ba ang TV? Oo, tama. Si Peifeng nga iyon. Ang aming Peifeng. Ngayon, talagang nagbigay siya ng karangalan sa aming pamilya. Hoy, Lao Zhang, napanood mo na ba ang TV? Oo, anak ko iyan, ang batang ito sa bahay namin. Sinabi ko na hindi siya susuko. Ay, tingnan mo kung gaano siya kahusay ngayon. Ano? Magpakain? Hahaha. Sige, sige. Walang problema. Magpapagala ako ng handaan. Hahaha. Hoy, ikalawang tita. Napanood mo na ba ang TV? Ang aming Peifeng. Ngayon, talagang nagbigay siya ng karangalan sa aming pamilya ni Lao Zhou. Nagbigay nga ng karangalan. Hahaha. Hoy. Guro. Chen Nian. Bakit mo ko tinatawagan? Hindi ko po kayo binigo. Ang estudyante ko, nagtagumpay siya. Artificial na araw? Superconductor? Ay, nagsasayang ka lang ng oras ko sa pagtawag para lang magyabang sa harap ko? Ha? Mukhang ang pagpapalis ko sa iyo mula sa
eskwelahan. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umalis ka! Huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin muli. Ho, Kesu. Hoy! Bakit ka tumawag sa akin? Ikaw na taga United Government Eastern European Branch? Ako na taga Asian Branch? Tanda to, binabati kita. Maligayang bati. Maligayang bati? Para saan? Nakita ko na, sa lugar na nasa jurisdiction ng Asian Union, may isang estudyante na nakaisip ng artificial sun at nakagawa pa ng produkto. Hindi mo ako maloloko. Hindi mo ako maloloko. Wala kang maitatago sa akin. Tuske, walang kuwenta. Artificial sun? Imposible sa mundong ito. Hindi talaga ito kayang gawin. Itong si Chenia na traidor, kinumbinsi ang kanyang estudyante na gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Nakakainis. Ang sama-sama. Para! Bilisan ninyo, ipara ninyo. Hindi na pwede magpatuloy ang live stream. Ako ang pangunahing kalahok sa Asian Region Emergency Planning. Hindi pwedeng magpatuloy itong kasinungalingan. Kasi kung hindi, ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa akin? Hindi! Hindi! Ako mismo ang pupunta para ibunyag sila. Ako mismo ang pupunta para ibunyag sila. Ito ang pag-asa ng sangkatauhan. Ito ba ang sinasabi mo? Gawa ng taong araw? Ito ang kagamitan para sa gawa ng taong araw. Pei Feng, ipakita mo ang iyong talas para makita ng mundo kung ano ang isang henyo. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit na muling bumalik upang magbigay pag-asa sa sangkatauhan at iligtas ang mundo. Teka lang, hindi pa pwedeng kunan ng litrato. Bakit? High-tech na teknolohiya? Hindi dapat ipinapakalat. Pero, Pakinggan mo siya. Pigilan ang mga tao sa site na kumuha ng litrato. sige. Tunay nga itong anak ng pamilya Zhao. Kitang-kita na nagpapanggap lang. Tinawagan pa ako para magyabang. Puro sila mahihirap na pamilya. Noong nag-aaral pa ang bata, dito pa sila humiram ng pera. Ngayon siya, paano naman siya magiging ganoon kagaling? Gusto kong makita, kailan siya mabubunyag. Is this small thing really claiming to be an artificial sun? Professor 2, gaano kalaki ba ang artificial sun device? Ha. Para makagawa ng artificial sun, kailangan ng napakataas na temperatura. Ang heating device pa lang, kasing laki na ng isang kwarto. Dagdag pang bahagi ng reaction generation, magnetic coil acceleration device, cooling chamber at control device. Kahit gaano pa kaliit, di ito maaaring maging gaya na ngayon na kasing laki lang ng isang kahon. Sobrang kalokohan. Professor 2, dapat kang maging maingat. Ang mga taong ito, baka gusto lang nilang sumikat sa pamamagitan nito. Nahaharap na ang mundo sa ganitong krisis. Mayroon pa rin ganitong uri ng tao sa lipunan. Napakawalang hiya at kasuklam-suklam. Oh? Si Zhou Peifeng ay estudyante ni Chen Yan at si Chen Yan ay dating estudyante ko rin. Kaya pala nitong mga nakaraang araw palagi niya akong sinisenda ng mensahe nagtatanong kung ano-ano. Akala ko gusto niya akong bulahin. Gustong sumali sa aking digital life project. Nang ipaliwanag mo ito, bigla akong natauhan. Kaya pala ginagamit niya ang pangalan ko para manloko sa labas. Tingnan mo? Ang mga opisyal ng United Organization hindi tumitigil sa pagtawag sa akin. Ito na, tiyak na kailangan ko nang magpaliwanag. Ngayon, kailangan kong tiyakin na si Chen Nian at ang kanyang estudyante ay masira ang reputasyon. Walang kakayahan, pero nang loloko? Ilusyon lamang. Komisyoner, lumabas na ang data ng pagsusuri. Komisyoner, lumabas na ang data ng pagsusuri. May pag-asa. May pag-asa ang mundo. Kung gayon, Komisyoner, Huwag ka munang magsalita, tingnan mo. ito si Zhao Peifeng. Tama. Kumusta ang data ng pagsusuri? Totoo ba dapat ito? Tama. Base sa footage sa site, nasuri na namin. Totoo ang superconductivity. Pero, ang kanyang artificial na solar device, hindi pa natin matukoy kung totoo. Ilang dekada ko nang pinag-aaralan ang superconductivity at nang ipakita niya ito, alam kong totoo. Ngayon,
Ang titingnan natin ay ang kanyang artipisyal na araw. Oo nga, nasuri na namin. Kung ang kanyang device talagang makakaabot sa epekto ng artipisyal na araw, hindi na magiging problema ang solar crisis. Kahit ang sibilisasyon ng buong sangkatauhan ay makakaranas ng isang malaking revolusyon. Hanggat magtatagumpay siya, tayo bilang mga tao, hindi na kailangan ng debate sa iba't ibang solusyon. Tayo bilang mga tao, hindi na kailangang tumakas sa mundo, hindi na kailangang maging digital life form, maaari tayong magpatuloy na mamuhay sa ating tahanan sa mundo. Agad-agad sa aking kapangyarihan bilang komisyoner ng komite sa pagtugon sa krisis ng pinag-isang samahan, magsumite ng aplikasyon. Gusto kong pumunta agad sa Longcheng upang personal na saksihan ang pagdating ng makasaysayang sandali na ito. Opo. Pupunta ako sa Longcheng ngayon para personal na saksihan ang pagsilang ng makasaysayang sandaling ito. Opo. Komite, pakiramdam ko ay magtatagumpay ang plano ko sa tulong ng buong mundo. Gagawa tayo ng mga sasakyang pangkalawakan para maghanap ng bagong tahanan. Paano mangyayari iyon? Ang daming tao sa mundo, ilang space cruiser ang kakasya sa kanila? Kahit pa nakasakay sila, paano ang pagkain? Paano ang enerhiya? Hindi na kailangang ilagay ang ganoong karaming tao. Kailangan lang nating dalhin ang mga piling tao sa mundo. Tungkol naman sa ibang hamak na tao, hayaan mo na silang mamatay sa mundo. Ikaw? Komite, ano ang tingin mo sa aking plano? Posible pa rin ito? Pwede ka nang lumabas. Anong ibig mong sabihin? Dahil iniwan mo ang iyong mga kababayan, hindi ka karapat-dapat na umupo sa pulong na ito na nagpapasya sa buhay at kamatayan ng lahat ng tao sa mundo. Sige. Titingnan ko kung anong paraan ang magagamit ninyo para mailigtas ang lahat ng walang sakripisyo. Ito ay realidad, hindi fairy tale. Mga kasama, may iba pa bang plano? Mayroon ako. Sa tingin ko, maaaring gamitin ang Digital Life Plan upang i-store ang kamalayan ng lahat ng residente ng mundo sa isang virtual na mundo sa server. Ang server ay ilulunsad sa malawak na kalawakan na may walang katapusang solar energy pagkatapos mahanap ang isang planeta na angkop para sa pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng gene bank ay muling bubuhayin ang mga tao. Tao pa rin ba tayo sa panahong iyon? Ang sibilisasyon na walang tao ay walang saysay. Mayroon pa tayong oras, mag-isip pa tayo. Tapos na ang pulong. Hindi ka direktang tinanggihan ng komite? Baka may pagkakataon ng plano mo. Hindi kailangang iwan, mabubuhay pa rin ang sangkatauhan. Komite, naayos na ang lahat. Pwede na tayong umalis. Sige. Totoo ba ito? Haha. Ang isang bagay na hindi nagawa ng buong mundo, magagawa ba ito ng isang estudyante na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo? Mike, kailangan nating maging matalino. Masyado akong naging padalos-dalos. Totoo ba ito? Ito ay isang natapos na produkto, di ba? Tama. Ganap na totoo. Ngunit, paano ito posible? Isang kahon lang ang laki nito. Kalokohan. Ang artipisyal na araw. Hindi ito kasya sa isang kahon. Umuunlad ang teknolohiya. Ang laki ng iba't ibang kagamitan ay natural na lumiliit makalipas ang 30 taon. Sa pagsisikap ng mga siyentipiko sa buong mundo, ang laki ng bawat bahagi ng artipisyal na araw ay lubos na lumiit. Ang unang computer sa mundo, ang wiring system, puno ang buong silid. Ang mga kable lang, kailangan pa ng ilang tao para buhatin. Ngayon, isang mobile phone ay may 10,000 beses na lakas kaysa sa unang computer, ngunit maaari nating ilagay ito sa ating bulsa. Ang artipisyal na araw, gayon din. Kalokohan. Ang unang artipisyal na araw ay hindi pa rin naiimbento. Bakit pag-uusapan ng pag-optimize at pagbabawas ng laki? Tama. Ang teknolohiya ay paunti-unting umuunlad. Hindi mo pa nga naimbento ang unang henerasyon, pero naglakas loob kang sabihin na nakagawa ka na ng pag-upgrade? Noon, ang unang artipisyal na araw, kailangan ng buong rocket launch site para ilagay ang mga kagamitan. Ngayon, 1 taon kong ginugol sa pag-optimize batay sa mga nauna. Ito na ang ika-4 na henerasyon ng device at tapos na. Hemp, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Talaga bang magagamit ito? Makakagawa ba ito ng mahinang fusion? Natural. Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagpapatunay. Sigurado na ba kayo? Gusto nyo ba talagang simulan ang pagpapatunay? Ano ang ibig mong sabihin? Ang enerhiyang kailangan para magumpisa ang kagamitan sa artipisyal na araw ay higit pa sa inyong imahinasyon at magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa lipunan. Higit sa imahinasyon? Itong maliit na aparato, gaano karaming enerhiya ang kaya nitong ilabas? Gaano karaming kuryente ang kayang gawin? 10,000. 1,000,000? Baka naman 10 milyong kilowatt oras? 10 milyong kilowatt oras ng kuryente?
Iyon ay maliit na bahagi lang ng instant nitong paggawa ng kuryente. Ano? Isang minuto? Ang artipisyal kong araw sa loob ng 1 minuto ay makakagawa ng 1 bilyong kilowatt oras ng kuryente. Kasabay nito, ang lumalabas na kuryente ay sapat na para sindihan ang buong Eurasian continent. Kalokohan. Zhou Peifeng, alam mo ba ang konsepto ng 1 bilyong kilowatt oras? Iyon ay halos 5 bilyong kilowatt oras ng kuryente. 5 bilyong kilowatt oras ng kuryente. Huwag nating pag-usapan. Ngayon, pag-usapan natin bagong solar crisis. Alam mo ba kung magkano ang 1 kilowatt oras ng kuryente? Sabihin mo sa akin, itong aparato mo, sa 1 minuto, makakagawa ng bilyon-bilyong halaga ng kuryente? Ito ay isang mababang pagkatansya lamang. Zhou Peifeng, mahigpit ang agham. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Professor Juan, ako rin ay mahigpit. Kung gayon, simulan mo na. Patunayan mo sa amin. Kung talagang gusto ninyo akong patunayan, sasabihin ko muna ang 2 kahihinatnan. Kung matatanggap ninyo, maaari akong magsimula anumang oras. Sasabihin ko muna ang 2 kahihinatnan. Kung tatanggapin ninyo, pwede akong magsimula anumang oras. May kahihinatnan pa. Nagpapanggap ka. Sabihin mo, anong kahihinatnan? Una, ang paggana ng aparato ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Gaano karami ang kailangan mo? Ubusin ang lahat ng imbakan ng kuryente sa buong Asya. Ano? Hindi ito posible. Kahit hindi ako masyadong nakakaintindi, pero alam ko, ang pagpapatakbo ng lipunan sa buong mundo, ang enerhiyang kailangan ay umaasa sa mga imbakan ng kuryente sa iba't ibang lugar. Kung uubusin ang mga imbakan ng kuryente, katumbas iyon, ng pagpapahinto sa buong lipunan. Ha. Dahil lang sa wala mong imbensyon na yan, uubusin mo ang lahat ng planta sa buong Asya? Ha. Ay, tama nga, ang pagyayabang hindi naman kailangan ng balangkas. Pangalawa, kailangan gumana ang artipisyal na araw sa kalangitan. Kung gagana ito sa lupa, automatiko itong magiging low power mode at hindi ito maglalabas ng napakalaking liwanag tulad ng araw. Ibig mong sabihin, kailangan ko pang maghanap ng rocket para ito ay ipatama sa langit? Tama. Kalokohan. Kung ayaw mong i-verify, sabihin mo na lang, huwag kang magdahilan para lokohin kami. Kung gagana din naman sa lupa, subalit dahil naubos ang lahat ng kuryente, kaya bago ang aparato makapagbigay ng energy feedback, ang buong Asya ay mapupunta sa lubos na kadiliman. Lubos na kadiliman. Boss ang buong imbakan ng kuryente ng Asya, at pagkatapos ay ang buong Asya, malulubog sa kadiliman. Kung mabigo ang eksperimento, ang buong sangkatauhan, baka malulubog sa mas matinding kawalan ng pag-asa. Sa panahong iyon, kaguluhan, sa lipunan, at natatakot ang lahat, baka ang buong pinag-isang pamahalaan ay hindi kayang akuin ang ganoong kalaking pagkalugi. Ministro, ang aming livestream ay pandaigdigan. Pinag-uusapan na. 7 bilyong tao sa mundo. Halos kalahati ay nanonood ng aming livestream. Kalahati. Bakit napakarami? Marami ng netizen ang nagboboluntaryo na i-promote si Zhou Peifeng. Ngayon, lahat ay para sa artipisyal na araw ni Zhou Peifeng. Ang isyu ng totoo o hindi ay mainit na pinagdedebatehan. Ngayon, hinihintay ng lahat ang resulta. Totoo ba ito? Kung may artipisyal na araw, maliligtas ba tayo? Paano mangyayari iyan? Hindi ba sinabi ng mga eksperto na imposible? Itong mga pulong bayan na ito ay kadalasang hype lang. Maniniwala ka at matatalo. Tama yan. Lahat ito ay panloloko ng mga nasa itaas. Gusto nilang lokohin tayo at pagkatapos ay sila mismo ang sasakay sa spaceship at tatakas. Malapit nang matapos ang krisis, magkakaroon na tayo ng kuryente sa lalong madaling panahon. Pandaigdigan, kalahati ng tao ay nakatutok. Ibig sabihin, 35 bilyong tao ang nanonood sa bawat kilos mo. Zhou Peifeng. Minister, lahat po ay nagsabi, gusto nilang makita ang artipisyal na araw para sa beripikasyon. Beripikasyon? Hindi mo ba nakita? Ang beripikasyon ay kukuha ng buong kuryente ng Asya, ang buong Asya. Sa oras na iyon, isang kontinente ay lulubog sa kadiliman. Kung hindi magtatagumpay ang eksperimento, sino ang mananagot sa kahihinatnan nito? Ang magaganap na kaguluhan sa lipunan? Sino ang magpapatahimik? Hindi ba't sinabi ninyo? Hindi siya magtatagumpay. Kung gayon, tiyak na hindi siya makakakuha ng ganito karami, bakit kayo natatakot? Pagdating ng panahon, ang mga manonood ay tatawa lang at lilipas din. Ngunit, Kahit na talaga siyang nakakuha,
Ibig sabihin mayroon pa rin kakayahan ang kanyang aparato. Pagdating ng panahon, tayo ay nakapag-ambag din sa pagliligtas ng sangkatauhan. May punto ka. Ako pa ang nagpakakomplikado. Direktor, Kumusta, Ministro? Payagan siyang simulan ang verifikasyon. Ngunit, napaka-eksaherado ng sinabi ni Zhou Peifeng. Itong mga kahihinatnan? Ang kahihinatnan, ako ang mananagot. Magtagumpay man siya o hindi, ang pundasyong ito, sasagutin ko. Sige. sige. Zhou Peifeng, sinabi mo rin, ang praktika ang tanging pamantayan sa pagsubok ng katotohanan. Mangyaring simulan ang iyong eksperimento. Ang layunin ng aming production team ay upang makahanap ng solusyon sa krisis ng sangkatauhan. Para sa buong sangkatauhan, hindi kami mag-aatubiling gawin ang lahat. Ang lahat ng kahihinatnan pagkatapos buhayin ang aparato, pati na rin ang pinsala sa ekonomiya, ay ganap na sasagutin ng aming production team. Matapos simulan ang device, lahat ng magiging kahihinatnan at pagkalugi sa ekonomiya ay ganap na sasagutin ng aming production team. Hindi lang ito tungkol sa pera. Magdudulot ito ng kaguluhan sa lipunan. Ang aming production team ay inorganisa at pinangunahan ng United Organization. Sa tingin mo ba ang United Organization ay hindi kayang managot dito? Zhou Peifeng, sa tingin mo ba sa dalawang iyon, nakakatakot na kondisyon, makakatakas ka na? Ngayon, ang United Organization, ang gustong sirain ka. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap. Simulan mo na. Gusto kong makita kung paano mo uubusin ang buong Asya. Mac, huwag ka nang masyadong magsalita. Hindi basta-basta ang batang ito, hindi natin alam kung ano talaga ang device niya. Ano nga ba iyon? Kung sakali na mayroon talagang kakaiba, hindi ba't ang mga sinasabi natin ngayon ay magiging sanhi ng sarili nating problema? Kuwiping, naniniwala ka na ba sa batang ito? Isa pa, mayroong United Organization na sumusuporta sa atin. Ano ang kinatatakutan mo? Zhou Peifeng, umpisahan mo na. Uulitin ko, ang device ko ay posibleng maubos ang lahat ng kuryente sa buong rehiyon ng Asya. Lahat ng kuryente. Ang buong rehiyon ng Asya ay malulubog sa... Paulit-ulit lang ang isang linyang iyan. May saysay ba? Sinabi na ng host na sasagutin ito ng United Organization. Ikaw, bakit ka natatakot? Zhou Peifeng, tingin ko, ang bagay na ito, hindi lang ito basta. Kumikinang na bagay, hindi ba? Pinapahintay kitang veripikahin, pero pinapatagal mo lang. Napakatagal. Ngayon, kahit ano pa man ang mangyari, kahit anong dahilan pa ang sabihin mo, ibubunyag ko ang iyong panlilinlang. Sa tingin ko, hindi maaaring kumatawan ang production team sa United Organization na responsable. Imposible. Paano kung sumama ako? Gayon, may karapatan ba akong kumatawan sa United Organization? Professor Tu. Kilala mo ako? Tama nga naman. Estudyante ka ni Chen Nian. Magkasabwat kayong dalawang guro at estudyante. Parehong masama ang ugali gamit ang pangalan ko. Nagsamantala at nandaraya kung saan-saan. Ang pagkilala mo sa akin ay karaniwan lamang. Haha, Professor Tu, bakit ka narito? Halika, umupo ka. Umupo kayong lahat. Mga Ginoo at Binibini, ipakikilala ko kayo. Ito po ay ang United Organization, pinuno ng Asia Crisis Response Department. Siya ang miyembro na gumawa ng Solar Crisis Plan, si Professor Tu Yu. Professor Tu Yu? Bakit siya narito? Direktor? Sino po siya? Mas malakas pa ba siya kaysa sa mga hurado natin? Hindi ba pwedeng ganoon? Ang mga hurado natin ay mga senior member lang ng United Organization, habang si Professor Tu Yu ay isang nangungunang siyentipiko na may kakayahang magdesisyon para sa kapalaran ng tao. Munting bata, kasama mo ang walang pinag-aralang guro mong si Chen Nian. Chen Nian, hindi ka matututo ng mabuti. Ano pa bang maituturo ng guro mo? Hindi ko pa ba alam? Ha? Sinasabi mong ang crew ng programa ay hindi maaaring kumatawan sa United Organization? Kung gayon, bilang isa sa mga miyembro na maaaring dumalo sa pinakamataas na pagpupulong sa paggawa ng desisyon para sa sangkatauhan, ako ay kumakatawan sa United Organization upang aprubahan ang iyong eksperimento. May iba ka pa bang tanong? Ngayon, titingnan ko talaga kung paano mo paubos ang buong tubig sa Asia. Sige. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo. Anong ugali mayroon siya? Hindi ko ba alam. Ang mga estudyante niya, ilan kaya sa kanila ang magiging matagumpay? Ay, Peifeng. Guro Chen. Ay, ikaw nga. Bakit hindi ka pa umuuwi? Gabing-gabi na. Lumabas ka na naman para magtrabaho?
Ang electric card sa bahay naubusan na naman ba? Wala akong magagawa. Mas mahigpit na ngayon ang paghihigpit ng gobyerno sa kuryente. Lalong humihigpit. Dagdag pa ang pagsasara ng universidad. Mas marami akong nagamit na kuryente sa bahay sa pagbabasa. Halika, kunin mo. Guro Chen, yung electric card mo ito, hindi ko ito pwedeng kunin. Ay, ako'y nag-iisa lang, marami kayo sa bahay. Halika, gamitin mo. Ay naku, kunin mo na. Guro Chen, maraming salamat. Ay, aalis na ako ha. Ito, dahil sa pagiging magkasama natin, ito na ang huling beses na tutulungan kita. Kunin mo ito at umalis ka. Salamat ha. Ha. Ikaw, bata ka, interesado ka naman talaga sa pananaliksik? Ito nga, ipinaayos ko sa matanda kong kaklase. Ang liham ng rekomendasyon na ito para sa iyo. Halika, kunin mo. Kapag nakuha mo ito, pumunta ka sa United Organization, sa galing mo, sa loob ng United Organization, tiyak na makakahanap ka ng angkop na trabaho sa pananaliksik para sa iyo. Guro, salamat po. Ikaw ang pinaka-pinagmamalaki kong estudyante. Kung mayroon kang problema, siyempre tutulungan kita. Ako, ang guro mo, ay maraming alam. Ha. Guro, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon noon, binago mo ang buhay ko, at binigyan mo ako ng pagkakataong makilahok sa research at development. Ang aking tagumpay ay hindi mo na nasilayan. Alam ko kung anong klase ang guro mong si Chen yan, di ba? Tanong ko lang, maliit na bata, sino siya para sa'yo? Siguro Chen niyan ay parang guro at ama sa akin. Sino ka naman para sa'yo? Sino ka ba? Walang hiya. Siya, nabaliw siya. Paano siya naglakas loob? Iyon ay si Professor Tuyo. Ay naku, ang daldal mo. Wala nga itong pinagkaiba. Estudyante pala siya ni Chen yan. Mga gagamba at ahas. Noong nag-aaral si Chen yan, siya ang pinakamabagal sa klase. Ilang taon na ang lumipas. Si Chen yan, talagang walang pag-asa. Parang sirang putik. Siya ang pinakawalang kwentang estudyante ko. Sa buong buhay ko, ang pinagsisisihan ko ay ang pagtanggap sa kanya bilang estudyante. Sa dami ng mga estudyante ko, sino ba sa kanila ang hindi naging haligi at nangunguna sa industriya, mga henyo sa siyensiya? Si Chen yan, kontento sa pagiging karaniwan, walang ambisyon, nagtungo sa isang high school para maging guro. Naisip pa niya kung saan ko ilalagay ang mukha ko. Naisip pa niya ang guro niyang tulad ko. At ano ang resulta? Ha? Tingnan mo, ano bang klaseng estudyante ang itinuro niya? Isang estudyanteng puno ng kahibangan na nagsasabing gumawa raw siya ng artipisyal na araw. Gusto mo bang sumikat ng ganyan? Hindi. Ikaw at ang artipisyal mong araw, say kayong umakyat sa langit. Ha? Huwag ka nang magsalita. Kahit pa si Chen yan, alam ba niya kung ano ang artipisyal na araw? Ha? Siya ay isang tipikal na basura. Professor Tu. Professor Tu, ang bagay na hindi mo kayang gawin ay hindi nangangahulugang hindi kayang gawin ng iba. Paulit-ulit kang nagmumura ng basura, hindi ba't para lang itago ang sarili mong kawalan ng kakayahan? Ikaw ang nanatili sa luma mong gawi, pero pinipilit mo pang hilahin ng iba pababa. Hindi ka karapat-dapat maging isang guro? Imposibleng mangyari. Ngayon, sa harap ng buong mundo, ilalantad ko ang katotohanan tungkol sa inyo ng iyong estudyante. Artipisyal na araw, imposibleng mangyari. Pagsagip sa sangkatauhan, imposibleng mangyari. Ha! Sabi mo, hihigupin mo ang lahat ng kuryente ng buong Asia at pagkatapos ay maglalabas ng bilyon-bilyong kilowatt hour. Sige, narito ako ngayon. Titingnan ko kung paano ka magpapagana ng kuryente. Titingnan ko kung paano mo papasukin sa ganap na kadiliman buong Asia. Kung ganon, handa kang akuin ang responsibilidad at pagkalugi? Siyempre, ako bilang. Mabuti. Host, pwede nang magsimula? Sa lalong madaling panahon, malalaman mo kung gaano kakatawa ang mga salitang sinabi mo kanina. Matauhan mula sa iba't ibang departamento sa lugar, pakipansin. Ngayon, si Zhou Peifeng, pumayag na isagawa ang pagpapatunay ng device. Simulan na ang eksperimento. Lahat ng departamento makipagtulungan ng lubos. Walang anumang detalye ang dapat makaligtaan. Tandaan, pinapanood ito ng buong mundo. Walang sinuman ang dapat magkaroon ng problema. Sa lalong madaling panahon, ipapakita ko sa iyo ang matinding pagkabigo. Ang lahat ng iyong pagdududa kanina ay magiging ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Nagpapanggap. Tuloy ang pagpapanggap. Pagkatapos ng araw na ito, malalaman ng buong mundo na mayroon akong pinakadakilang guro dahil ang kanyang estudyante ay gumawa ng device na makapagliligtas sa lahat ng tao. Ako, pinapayuhan kitang tigilan na ang pananaginip ha. Mag-isip ka na agad. Mamaya, paano mo bibigyan ng paliwanag
ang lahat ng tao sa mundo. Huwag ka nang magyabang bata. Kung mas lalo kang magyabang ngayon, kapag bumagsak ka mamaya, ang reputasyon mo at ng iyong guro ay mas lalong masisira. Sa tingin ko, pagkatapos ng araw na ito, malalaman ng buong mundo na kayong mag-aaral at guro ay isang pares ng mapanlinlang na manloloko. Di ba? Mga mamamayan ng rehiyon ng Asya, pakipansin. Pagkatapos ng 1 minuto, ang buong Asya ay mauubusan ng kuryente at lulubog sa ganap na kadiliman. Huwag po kayong mag-alala, maghanap ng ligtas na lugar at maghintay sa inyong kinatatayuan. Pagkatapos ng 5 minuto, isang malaking enerhiya dadaloy sa mga lungsod kung nasaan kayo. Sa oras na iyon, ang dating maningning na gabi ay muling babalik sa buong Asya. Ang paggamit ng kuryente ngayon ay pinamamahalaan ng gobyerno. Siya ba'y isang batang paslit lang para patayin ito? Pareho sila ng tatay niya, mahilig magyabang. Oo nga, sabi ko na nga ba sa batang ito, nalito na siya sa kakabasa. Anong silbi ng pagiging top-notcher sa pagsusulit sa kolehiyo? Hindi pa rin sila dalawang payaso. Oo nga. Ang buong Asia pa. Alam ba niya kung gaano kalaki ang Asia? Pakiusap sa lahat ng power storage stations. Kung may mangyaring abnormalidad, pakimonitor agad para maiwasan ang mas maraming pinsala. Akala mo, totoo ang sinasabi niya? Ha? Akala mo may maniniwala pa rin sa'yo? Ha? Ha? Minamahal na publiko, ako si Wang Cheng. Ang teknolohiya ng Artificial Sun, matagal nang nasa ating imahinasyon lang. Wala pa tayong nakitang tunay na bagay at hindi rin natin alam kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito. Ngayong araw, itong si Zhou Peifeng. Sa tingin ko, baka magbigay siya ng sorpresa sa ating lahat. Willing to believe what he said is true. I also hope what he said is true. Throughout history, humans have broken through one scientific challenge after another because of various imaginations. I would like to ask everyone to believe him this one time. Professor Wan, why are you? Please listen to Zhou Peifeng. Darkness is coming. Stay calm. Power station. Closely monitor the data. Darkness. It might really descend. This experiment may cause considerable losses, but the host just said the production team will bear the cost. Yes, we are willing to bear it. Also, Professor Tuyu just stated that he and the production team will share the cost. If you succeed, Tuyo will change my surname. Sa loob ng kalahating oras, dalhin ako sa lugar ng kaganapan sa lungsod ng Dragon. Opo. Gusto kong makita mismo ang tagumpay ng artipisyal na araw. Ang isang guhit at isang hagis ay nagtutulungan para maging tao. Hindi pababayaan ng sangkatauhan ang sinuman sa kanyang kapwa. Isang sibilisasyon na walang tao ay walang saysay. Sa buong mundo, tila dito lamang sa istasyon ng kuryente, makikita ang maliwanag na ilaw na ito. Sir, sa kumperensya na inorganisa ng United Government, may isang nagsabing siya mismo ang nakaimbento ng artipisyal na araw. Haha. Sinabi pa ng taong iyon, pagkatapos ng 1 minuto, lahat ng aming imbakan ng kuryente sa buong Asya ay mawawalan ng laman. Pagkatapos ay ilalabas niya ang higit sa 50 bilyong kilowatt-hours ng kuryente na dadaloy sa bawat istasyon ng kuryente. Umaasa na maghanda kami ng maaga para sa koordinasyon. Nasiraan ka ba ng ulo? Alam mo ba ang ibig sabihin ng 50 bilyong kilowatt-hours ng kuryente? Ano ang ibig sabihin niyan? Kinain ba ng aso ang lahat ng pinag-aralan mo? Lumayas ka. Sige po. Hello? Senador? Bakit naman kayo mismo ang tumawag? Ang eksperimento sa artipisyal na araw ay magsisimula na. Pagkatapos ng 5 minuto, ang malaking enerhiya ng kuryente ay ibabalik sa bawat istasyon ng kuryente. Maghanda kayo para harapin ang anumang biglaang sitwasyon. Paano ito? May reklamo ka ba? Hindi po. Ang artipisyal na araw, ito ay bagay lamang na matatagpuan sa mga nobela. Paano naman ito maiimbento ng sinuman? United Government Crisis Response Center, Commissioner Denguotian. Nabalitaan mo na ba ito? Paparating na sa venue. Maliban sa mga matataas na siyentipiko ng pinagsamang gobyerno na nakakalat sa buong Asia, lahat ay papunta na sa Dragon City. Nagpahayag na sila na handa silang gawin ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng inventor. Sa tingin mo, mas marunong ka pa sa kanila. Lahat ng departamento, bumalik sa inyong mga pwesto ng mabilis, subaybayan ang lahat ng datos, simulan ang 3-level warning plan ng power station. Professor Tu, gusto mo bang ikaw mismo ang magpindot ng start button na ito? Hindi ko hahamakin ang pagsali sa inyong ganitong maliit na gimmick. Nakakasuka. Ako na. Sa harap ng krisis, responsibilidad lang. Nandito pa kami. Ang mga matatanda. Paano? Mapupunta ang bigat na ito sa isang bata?
Kung totoo ito, makikinabang din ako sa iyong ningning, kabataan, at magiging unang taong nag-activate ng artificial sun sa kasaysayan. Ngunit kung peke ito, umaasa akong magtatapos ito sa akin. Isa pa, bata pa siya. Hindi niya dapat pasanin ng ganito karaming pressure. Pagkatapos ng 20 segundo, maaalala ka ng buong sangkatauhan. Makalipas ang 20 segundo, tayo ay maaalala ng sangkatauhan. Makalipas ang 10 segundo, makikita ninyo ang tunay na liwanag ng sangkatauhan. Lima, Mag-record kayo lahat ng maayos. Huwag palampasin ang kahit na anong detalye. Natanggap. Maayos ang kagamitan. Normal ang signal ng live stream. Handa na ang camera. 4, 3, 2, Naniniwala ako. Makikita ko muli ang asul na langit, mga bulaklak na nakasabit sa mga sanga. isa. Professor 1, mangyaring simulan. Ninyo ang pag-asa ng sangkatauhan. Ano ito? Ano ito? Paano mo ito nagawa? Ito ang kulay na nagmumula sa mahinang reaksyon ng pagsasanib. Pwede mo ring tawagin itong hininga ng araw. Paggalaw ng photon. Artificial na araw. Umaasa sa reaksyon ng pagsasanib na dulot ng mahinang interaksyon. Kapag nagaganap ang mahinang reaksyon ng pagsasanib, ito ay magpapagalaw sa mga nakapaligid na particle ng dahan-dahan at maamo na parang marahang pag-aplos ng isang ina sa kanyang anak. Kapag gumagalaw ang mga particle, natural na makakagawa ito ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay ating nararamdaman at ng araw. Ang enerhiyang ito ay kasing init ng isang ina. Maglalabas lamang ito ng banayad na enerhiya. Ito ang pagmamahal ng araw bilang ina ng daigdig. Totoo nga, ang init. Ito ang hininga ng araw. Tanging mahinang fusion reaction ang makapagpapagalaw sa mga particle ng buong espasyo para makabuo ng paggalaw upang makamit itong kamanghamanghang paggalaw. Kung gayon pinatunayan nito na si Zhou Peifeng. Nagtagumpay siya. May isa pang posibilidad. Ang tinatawag na solar breath ay imbento lang ng batang ito. Nagkukunwari lang. Ang ilaw na ito ay isa lamang palabas na inimbento niya. Bata, hindi mo ba sinabing pagkatapos simulan ang device, buong Asya ay lulubog? Walang hanggang kadiliman? Ha? Tingnan mo. Umitim ba? Dumilim ba? Hindi ba maliwanag pa rin naman? Tama, hindi ba tayo nasa kontinente ng Asya? Wala namang umitim. Oo nga, sa tingin ko sila ay nagpapakalat lang ng takot. Anong level ba si Professor 2? Sinabi na niya na ang artificial sun ngayon ay hindi talaga kayang gawin, na booking na ang batang iyon, nagpapakatigas pa rin. Talagang hindi titigil hanggat hindi nakikita ang kabaong. Aba, Lao Zhou, tingnan mo kung madilim na sa labas. Hindi naman. Wala namang madilim dito. Hoy, Laubay, nawalan ba kayo ng kuryente diyan? Dumilim na ba? Naalala ko na malapit ka sa power storage station. Wala. Huwag ka nang magtanong. Marami nang nagtanong. Sige. Hoy, Lao Zhou, iyang sa inyo. Hindi na wala. Nanonood ako ng live stream. Tsaka, ikaw pa talaga ang nagturo kay Zhou Peifeng? Ang galing nyo namang magyabang, pati artificial na araw. Makikita natin kung paano nyo ipapaliwanag sa buong mundo. Bumagsak.
puno ng komite. Sabi niyo po, magtatagumpay kaya siya? Hindi rin ako sigurado, pero nakagawa siya ng room temperature at atmospheric pressure superconductor. Ano? Gaano pa lang siya katanda at nakagawa na siya ng room temperature at atmospheric pressure superconductor? Siya ay isang pambihirang henyo na bihira lang makita. Ang room temperature at atmospheric pressure superconductivity ay palaging isang material na hinahangad ng buong mundo. Ngunit dahil sa limitasyon ng teknolohiya, sa loob ng 100 taon, nanatili lang ito sa teoretikal na yugto. Ang makita ang aktwal na bagay ay malabong mangyari. Napakalaking tagumpay na po yan. Palagi akong umaasa na ito ay mamumuno sa mundo upang lampasan ang mga hadlang sa teknolohiya at tunay na aakay sa sangkatauhan sa ika-4 na revolusyong industrial. At ito, hindi lang basta dakila. Muling siyasatin ang lahat ng departamento. Tingnan kung may brownout o may anomalya sa imbakan ng kuryente. Wala. Normal ang lahat ng datos. Halos 1 minuto na yan. Muling kumpirmahin kung may anumang anomalya. Lahat ay normal. Sabi ko na nga ba, paano naman mangyayari yan? Hello, Direktor. May anomalya ba sa istasyon ng kuryente? Sa ngayon, wala. Punong istasyon. Nagbabago ang datos ng imbakan ng kuryente. Ano? Ipinapakita ng monitor. Nagsimulang bumilis ng husto ang pagkaubos ng kuryente. Gaano kabilis? 3 beses. Hindi. 4 na beses, 5 beses, 6 na beses, 10 ng beses, at patuloy pa rin ang pagtaas. Naku, may anomalya na. Sobrang bilis ng pagkaubos ng imbakan ng kuryente. Mawawalan na ng kuryente ang ating istasyon ng kuryente. Patay ba ang kuryente? Nagdilim na ba? Bumalik ka na lang at pag-aralan mong mabuti ang artificial mong araw, ha? Pagsisimula ng artificial sun device, nangangailangan ng proseso. Gaano katagal pa? 3 minuto. Maximum na 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, makukumpleto nito ang pagsipsip ng lahat ng kuryente. Pagkatapos ay maglalabas ng enerhiya para liwanagan ang gabi ng buong Asya. Parehong-pareho kayo ni Chen Nian. Puno ng hindi makatotohanang pantasya ang isip. Hindi puno ang bote, pero umuuga-uga. 3 minuto. Ulit 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, kung walang reaksyon, sasabihin mo ba, maghintay pa ulit ng 3 minuto? Kami pa, at ang mga manonood sa buong mundo, ay patuloy na maghihintay sa iyo? Ha, maliit na bastardo. Ikaw at ang guro mo ay nagpakalat ng kasinungalingan. Ang layunin nyo ay para makita kayo ng lahat ng tao sa mundo. Tama ba? Naghahanap kayo ng atensyon. May lumabas na walang kwentang si Chen Nian sa Longcheng at ngayon naman ay ikaw, isa pang walang kwentang tao. Sa tingin ko, itong lugar ng Longcheng ay may masamang kaugalian. Mga basura lang ang lumalabas. Professor Tu, si Zhao Peifeng at ang kanyang guro ay kumakatawan lamang sa kanilang sarili. Hindi nyo naman sila pwedeng gamitin para siraan ang buong Longcheng, di ba? Sa mahirap na lugar, lumalabas ang masasamang tao. Kung ang isang Longcheng ay nakapaglabas ng ganitong uri ng guro at estudyante, mas marami pang ganito ang lalabas sa hinaharap. Kayong mga taga Longcheng ay sadyang may mahinang lahi. Ikaw? Bakit mo kami sinasabihan? Mga taga Dragon City? May karapatan ka bang husgahan kaming mga taga Dragon City? Ay teka, kinakampihan nyo pa siya? Ha? Alam nyo ba, nagkakalat lang siya, nagawa raw niya ang artificial na araw, napakayabang niya, alam na ito ng mga sangay ng 7 pinagsamang pamahalaan sa buong mundo. Nakakahiya talaga, buong mundo ay sabay-sabay na naghahanap ng paraan para iligtas ang sangkatauhan. Siya naman, nagpapapansin lang. Empage, alam mo ba, ilang tao ang inaksaya mo ng oras? Dahil sa isang pagmamayabang mo, akala mo ba oras lang ng mga mananaliksik ang nasasayang? Ang sinisira mo ay ang kinabukasan ng buong sangkatauhan. MCP, alam mo ba, ang Asian United Government ay may mataas na reputasyon sa buong mundo. Sa ginawa mong ito, pagdududahan na tayo ng buong mundo, ang Asian Division. Babagal ang proseso ng eksperimento, mas maraming pagdududa ang makukuha ng mga panukala at maging ang antas ng prioridad sa pagliligtas ng lahat ng tao sa Asya ay bababa. Bakit ganyan? Mali ang ginawa niya, tapos kami pa ang magbabayad. Tama, siya ang sisihin. Anong kinalaman namin dyan? Paano naging ganito kalala? Alam na ng buong mundo. Ang artipisyal na araw, sobrang nakakagulat. Kaya't binibigyan ito ng pandaigdigang atensyon. Ay normal lang. Masama. Anong gagawin natin? Kung talagang nagsinungaling si Peifeng, hindi ba't ang buong Asya ang magbabayad para sa kanyang ginawa? Kung totoo iyan,
Ang buong mundo ay aasa kay Pei Feng. Natulungan sila. Pero, ikaw, bilang guro, sinabi mo na nga iyan. Tiske, papunta pa lang ako. Nakatanggap na ako ng napakaraming tawag mula sa iba't ibang gobyerno. Ayaw kong sagutin. Hindi ko na alam kung paano nila ako sisisihin sa huli. Paano nila kutyain ang buong sangay ng Asya. Nahiya tayo sa buong mundo. Araw na gawa ng tao. Lubhang nakakagulat. Pandaigdigang atensyon. Normal lang din. Naku, paano na ngayon? Kung talagang nagsinungaling si Pei Feng, hindi ba't buong Asya ang magbabayad sa kanyang ginawa? Kung totoo nga, lahat ng tao sa mundo ay aasa kay Pei Feng para tulungan sila. Pero, ikaw na guro, ganoon na ang sinabi mo ah. Pribo, habang papalapit ako, nakareceive na ako ng hindi mabilang na tawag mula sa iba't ibang organisasyon. Hindi ko na nga masagot. Hindi ko alam kung paano nila ako sisisihin sa huli at kung paano nila pagtatawanan ng buong sangay ng Asya. Nakakahiya sa buong mundo. Ngayon, maging ang United Organization ay nagulat na. Alam nyo ba o hindi? Dahil lang sa inyo, ang paksa ng digital life na iminungkahi ko ay posibleng muling questionin at maging ang aking kredibilidad ay masisira. Kayo ay nakikipagsabayan pa rin sa kanya sa kalokohan. Simula ngayon, paano ko haharapin ang United Organization? Paano ko haharapin ang iba sa buong komunidad ng siyensiya? Kayo, Longcheng, ay isang lugar ng kasamaan. Marumi. Walang anuman kung napahiya kayo, pero naapektuhan ninyo ako at iyon ay kawalan ng kahihiyan. Ako, si Tuyo, bilang Crisis Response Team Leader ng Asia Division ng United Organization, ay nagpapahayag ang mga Tagalongcheng ay hindi karapat-dapat na iligtas ko. Lahat ng Tagalongcheng ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng tulong ko. Ano ang karapatan mo? Na kumatawan sa United Government? Kumatawan sa sangkatauhan? Nakaupo ako sa posisyong ito. Bakit hindi ako karapat-dapat? Nakatayo ka sa posisyon ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ngunit puro ako ang lumalabas sa bibig mo? Puno ng isip mo ang iyong posisyon at autoridad. Anong karapatan mong sabihin ang ganyang bagay? Ang karakter na tao ay binubuo ng dalawang guhit, pinapanatili ang gulugod na nakataas at nagtutulungan. Samantala ikaw, puno ng pansariling hangarin, iniwan pa ang pisikal na katawan, nagpanukala ng digital na buhay, isang plano ng takot sa kamatayan. Kami, mga tao, ay may sariling pananampalataya, sariling pagmamalaki. Karapat-dapat ka bang magmalaki? Sinabi mo kanina, ayaw mong iligtas ang mga Tagalongcheng dahil ang mga Tagalongcheng ang nagpahiya sa iyo. Ang nagpahiya sa buong Asya. Sa tingin ko, ang tulad mo na makasariling tao na takot sa kamatayan ay hindi karapat-dapat na magsalita tungkol sa pagliligtas ng sangkatauhan at lalong hindi karapat-dapat na umupo sa posisyon ng United Organization upang magmungkahi ng mga plano para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Ayaw mong iligtas ang mga tao ng Lung City at ang mga tao ng Lung City ay hindi karapat-dapat na iligtas mo. Ano ang sinasabi mo? Paano ka na nga sasabihin iyan kay Professor Tu? Guro Chen Mian, nabulag ka sa unang kalahati ng iyong buhay upang maging alagad mo. Ikaw! Darating ang araw na si Zhou Peifeng mangunguna sa pinagsamang pananaliksik ng organisasyon. At ang unang bagay na gagawin ko ay ang lahat ng tao sa mundo, tulad ng mga walang silbi mong nilalang, ay ganap na lilipulin. Ikaw! Talaga, sumasalungat ka sa langit. Zhou Peifeng, hindi ka na ba nagpapahalaga sa buhay mo? Talaga, sumasalungat ka sa langit at hindi na nagpapahalaga sa buhay mo? Oo, ako nga ang nabulag dati. Zhou Peifeng, napabaliw ka na ba? Para sabihin iyan kay Professor Tu. Baliw ka ba? Paano mo nasabing ang profesor na ito? Alam mo ba kung gaano karaming kontribusyon ang nagawa niya? Kung gayon, sabihin mo, ano ba ang lahat ng ginawa niya? Peifeng, si Ginoong Dengote yan mismo ang nagsabi na si Professor Tuyo ang makakapagpatuloy ng kanyang trabaho at magliligtas sa sangkatauhan. Ang makapagbitaw ng ganoong salita, ibig sabihin hindi rin siya marunong pumili ng tao. Maling-mali siya. Walang hiya. Huwag mong bastusin ang aking guro ng ganyan. Kung ang katulad mo ang gagawin niyang kahalili, siguro magkapareho lang din kayo, hindi ba? Si Ginoong Deng iyon? Hindi mo dapat bastusin si Ginoong Deng. 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, babasagin ng aking aparato ang inyong pag-iisip at liliwanagan ang buong gabi. Commissioner, labis na si Zhou Peifeng. Naglakas loob siyang hamakin ka rin. Komisyoner, kailangan mo ba ng tulong ko? Ay, hindi siya nagkamali. Ako ang may depekto sa pagpili ng tao. Ngayon, sa harap ng kalamidad, dapat lamang tayong magtulungan.
upang magkasamang tuklasin ang paraan para iligtas ang sangkatauhan. Si Toyo, puno ng pag-iisip tungkol sa pagtakas lamang, ang Life Digitalization Plan, at ayaw nang maghanap ng ibang solusyon. Siya, tunay na hindi karapat-dapat na umupo sa posisyong ito sa United Organization. Commissioner, itong Digital Life Plan, ano ba talaga ito? Ang Digital Life Plan ay ang pagbabago ng kamalayan ng tao sa data at pag-iwan sa pisikal na katawan upang mamuhay sa virtual na mundo. Ito. Kung gayon, komite, ano po ang plano ninyo ngayon? Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Dragon City? Kung mabilis po, mga kalahating oras na lang po. Hindi pwede. Sa loob ng kalahating oras, dapat makarating na tayo. Opo, maging matagumpay man o hindi ang artipisyal na araw ni Zhou Peifeng, kailangan kong makapunta sa lugar upang humingi ng tawad sa kanya at magsalita para sa kanya. Ano? Ang ating kabataan ay ganito nga. Paano pa mag-aalala ang sangkatauhan sa mahirap na daan sa hinaharap? Dumating na. Labis na. Itong si Zhou Peifeng, sinisira niya ang interes ng buong Longcheng namin. Tama nga, mga kababayan, si Zhou Peifeng, ipinahiya niya ang lahat ng taga Longcheng. Ngayon pumunta tayo sa bahay niya para makaganti. Tama. Dahil lang sa pamilyang ito, ngayon ang buong Longcheng, kahit ang buong Asia, sa hinaharap ay magiging mababa sa paningin ng mundo. Tama. Ang kapatid ko ngayon ay nagtatrabaho sa United Organization. Dahil sa bagay na ito, hindi na tiyak kung paano siya bubulihin ng mga taga-ibang lugar. Gaganti ako para sa kanya. Tara! Ang gabi na. Sino yan? Ang gabi na. Ay naku. Siya ang tatay ni Zhou Peifeng, isang pamilya ng mga salbahe. Ate, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Ano ang ginagawa ninyo? Napasok kayo sa private property. Ako. Ito. Siya ang guro ni Zhou Peifeng, ang nagtuturo kay Zhou Peifeng ng pagpapapansin. Bugbugin siya dahil sa pagtuturo ng masama. Bugbugin siya ng malakas para matuto siya ng leksyon. Dahil sa pagtuturo mo ng masama, ngayon lahat ng tao ay magbabayad para sa iyo. Nararapat kang mamatay. Wag ninyo siyang saktan. Wag na ninyo silang saktan. Ministro, patuloy na dumarami ang nanonood sa livestream. Malapit nang gumigay ang aming linya. Ministro, ang pandaigdigang bilang ng manonood ay malapit nang lumampas sa 5 bilyon. Ang aming online viewership rate ay lumampas na sa 70%. Si Zhou Peifeng ay nabigo na. Bakit ang dami pa ring nanonood? Siguro sa panahong ito, matagal nang nalulumbay ang lahat. Ngayon, labis silang interesado sa susunod na hakbang. Ang kuryosidad ng publiko ay umabot na sa sukdulan. Magandang bagay ang maraming manonood, ngunit ang ating layunin ay ibalik ang tiwala ng publiko. Ayos lang po iyan, Ministro. Maaari nating gawing masamang halimbawa, si Zhou Peifeng. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang mas maraming kalahok na magpapakalat ng kalituhan sa hinaharap. Oo nga, bakit hindi ko naisip iyan? Sigurado ka bang nabigo na ang eksperimento ni Zhou Peifeng? Oo naman. Ministro, tingnan po ninyo, hanggang ngayon ay wala pa tayong brownout. Kung hindi ito pagkabigo, ano pa? Mukhang isang palabas lang pala ito ni Zhou Peifeng. Ministro, ano na po ang gagawin natin ngayon? Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang livestream? Hayaan na lang natin. Si Professor Tu ay miyembro na talaga ng United Organization. Hayaan na lang siyang lumutas. Akala ko pa naman, sa wakas ay may pag-asa na ang sangkatauhan. Sa huli, ang lahat ng ito ay pangarap lang. Mabuti. Station Chief, kinakapos na sa kuryente ang Southern 322 Power Station. Humihingi sila ng tulong sa atin para sa power supply. Station Chief, ubos na ang kuryente sa Northeast 711 Power Station. Naglabas sila ng Red Crisis Alert. Lao Guo, wala na kaming kuryente sa power station. Meron pa ba kayo dyan? Hello? Ang Asia 100 to 200 power stations, lubos na naparalisa. Humihingi ng tulong sa headquarters. Ito? Station Chief, may nangyari. Kinakapos na rin tayo sa kuryente. Ngayon ay hirap na kaming panatilihin ang power station sa buong kapasidad. Talaga? Totoo nga.
Ang lahat ng power storage station sa buong Asian continent naubos na. 1 minuto? Malapit na. Ano? Wala pa ring reaksyon? Ano? Ayaw nang magsalita. Kanina, di ba ang dami mong sinasabi? Aray, Tigilan nyo na. aray. Tigil. Sinabi kong huminto kayo. Ikaw na matandang walang silbi, nangahaspang harangan kami, ha? Nagpalaki ka ng si Zhou Peifeng na iyang batang pasaway, kaya hindi ka rin magandang tao. Sige, sabay-sabay na bugbugin. Bugbog! Bugbugin niyo siya. Bugbugin niyo siya. Huwag na. Huwag nyo nang saktan si Guro Chen. Ako na lang. Walang kinalaman si Guro Chen dito. Ang dalawang matandang ito ay hindi man lang lumaban, ang walang saysay namang pambubugbog. Nakakapagod. Sayang, kung narito lang sana si Zhou Peifeng ngayon, mas ganado pa sana akong manakit kaysa ngayon. Guro Chen, ako ang nagdulot ng gulo sa iyo. Kuya Zhao, kung si Pei Feng, hindi sana nakaranas ng solar crisis, hindi ba dapat nasa Qingbei University na siya? At sinisimulan na ang kanyang magandang buhay? Kuya Zhao, palagi kong pinaniniwalaan. Ang anak mo, ang estudyante kong si Zhou Peifeng, tiyak na magtatagumpay siya. Bakit? Nananaginip ka pa ba ng gising? Ang anak mo ay isang sinungaling. Ang sinasabi niya, ha? Anong nangyayari? Bakit ang dilim na? Bilis, buksan ang flashlight. Tingnan niyo sa labas. Madilim. Sobrang dilim. Ano? Nawalan ng ilaw. Ibig sabihin yan, Ibig sabihin, nagtagumpay si Pei Feng. hindi nagsinungaling si Peifeng. Hindi siya manloloko. Honey? Kung nagtagumpay si Zhou Peifeng, hindi ba't maling tao ang nasaktan natin? Ano pa bang pinagsasabi mo? Tara na, bilisan niyo. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumakbo. Kailangan niyo mag-sorry sa anak ko. Hindi manloloko ang anak ko. Hindi manloloko si Zhou Peifeng. Station manager, station manager. Ang pagdidilim kanina ay sobrang biglaan. Ako, hindi ako nakapag-react. Station manager. Nawalan ng ilaw, lahat nawalan ng ilaw. Habi, natatakot ako. Nawalan ng ilaw. Talagang nawalan ng ilaw. Ito ang sinabi ni Zhou Peifeng, ang ganap na kadiliman. Hoy! Malapit na akong makarating sa Longcheng. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Ano? Sabi mo inatake ang bahay ni Zhou Peifeng? Bakit hindi ninyo pinigilan? Kalokohan. Hindi ninyo alam ang artificial sun? Hindi nyo rin ba alam kung totoo ang room temperature normal pressure superconductivity? Ano? Sabi ni Tuyo? Tuyo? Ikaw na walang hiya? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Kung may mangyari kay Zhou Peifeng, 100 ikaw, ay hindi makakapanagot. Hello? Ako si Limo. Nag-apply ako mag-ulat sa pamunuan ng Joint Organization. Ang Asia Division ng Joint Organization ay may matinding kapabayaan. Hinihiling kong si Zhou Peifeng at ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang guro, ay i-extradite sa Pacific Division para lubos na maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Tuy, hindi ba niya alam kung ano ang ginagawa niya? Pinapalamig niya ang puso ng buong sangkatauhan. Bilisan mo, buksan ang livestream. Opo. Ang livestream. Black screen ang livestream. Paano mo binuksan? Komisyoner, tingnan niyo po. Ito, paano ito nangyari? Siya, Zhou Peifeng, nagtagumpay siya. Tara na. Ang kawalang katarungang naranasan ni Zhou Peifeng ay napansin na ng matataas na opisyal ng United Organization. Ang mga pinuno ng iba pang bahagi ng kontinente ay nag-apply na sa pamunuan.
para sa extradition ni Zhou Peifeng. Ano? Paano na ngayon? Lahat ng ito ay kagagawan ni Tuyu. Ang sarili nating mga anak, hindi natin kayang protektahan, kaya hindi katakataka na may iba pang umaalalay sa kanya. May isang bagay na kailangan mong gawin ngayon mismo. Ang sabihin ninyo, Commissioner. Kakakuha ko lang ng abiso, ang ama at guro ni Zhou Peifeng sa kanilang tahanan ay pinasok at sinaktan. Magpadala ka agad ng mga tao upang protektahan ang pamilya ni Zhou Peifeng. Paano ka naman? Si Zhou Peifeng ngayon ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Hindi mo ba alam kung ano ang mas mahalaga? Opo. Bilisan mo. Tandaan mo, tayo bilang tao, hindi natin pwedeng hayaang masaktan ang damdamin ng ating kapwa. Nawalan ba ng kuryente? Ang buong bulwagan, napakaliwanag ng ilaw. Zhou Peifeng, ang sinabi mong 1 minuto, lumipas na, hindi naman nawalan ng kuryente ang bulwagan. Ano pa ang sasabihin mo? Ganun ba? Zhou Peifeng, pinapayuhan kitang, wag nang lumaban pa. Ang United Organization Hall may sariling generator para maiwasan ang panandaliang pagkawala ng kuryente. Ikaw, hanggang kailan ka palalaban? 10 segundo, pagkatapos ng 10 segundo, ang dating maliwanag na gabi ay muling masisilayan sa Longcheng. Minamahal na mga manonood, isama ninyo ang inyong pamilya at kaibigan. Lumabas tayo ng bahay. Saksihan nating sabay-sabay ang makasaysayang sandaling ito. Zhou Peifeng, kailangan mo pa bang mamatay bago ka tumigil? Ikaw. Ay, anong nangyari? Nawalan talaga ng kuryente. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Isa. Kumpleto na ang pagpuno ng enerhiya. Sa nakaraang buhay, hindi mo ipinakita ang iyong nararapat na kapangyarihan. Ngayong pagkakataon, oras na upang ipakita ang iyong tunay na lakas. Sa nakaraang buhay, hindi ko nakita ang pag-angat mo sa ere. Hindi ko nakita ang pagbibigay mo ng pag-asa sa sangkatauhan. Ngayong pagkakataon, inilipat kita 50 taon ng mas maaga. Makikita ba kitang iligtas ang sangkatauhan? Pandaigdigang anunsyo, taong 2075. Nabigo ang Project Artificial Sun dahil hindi kayang suportahan ng natitirang enerhiya ng mundo ang pagsisimula ng artipisyal na araw, maaring magwakas na ang sangkatauhan. Tapos na. Nabigo. Wala na ang huling pag-asa ng mundo. Kulang na lang. Bakit? Malinaw na nagtagumpay ako. Bakit ito ang naging wakas? Zhou Peifeng, ito ba'y tagumpay? Tagumpay. Zhou Peifeng, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Professor Tu, hindi mo pa rin gusto ang pagharap sa katotohanan. Hindi ito kalokohan. Malapit ng umagos ang mahigit 50 bilyong kilowatt-hours ng kuryente sa lahat ng lungsod sa Asya. Mundo ngayon, kung sinuman ang makakagawa ng ganyan sa pamamagitan lamang ng kalokohan. Imposible. Akala mo ba na sa simpleng sinabi mo lang, maniniwala ako? Ha? Tama. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 50 bilyong kilowatt-hours? Siyempre hindi kayo maniniwala. Ang mangyayari ay babasagin ang nakasanayan ng mundong ito. 50 bilyong kilowatt-hour. Sige, naiintindihan ko. Ayon sa abiso mula sa nakatataas, papasok ang 50 bilyong kilowatt-hour na kuryente sa estasyon, kailangan natin itong i-coordinate at ayusin. Magkano? 50 bilyong kilowatt-hour. 50 bilyong kilowatt-hour, sir? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Bakit? Hindi ba ito kayang i-handle? Isang thermal power plant, ang output ng kuryente sa isang araw ay humigit kumulang 40 milyong kilowatt-hour. At isang nuclear power plant, ang output ng kuryente sa isang araw ay nasa 100 milyong kilowatt-hour lang. At ngayon sinasabi mo sa akin na may 50 bilyong kilowatt-hour ng kuryente na darating. Ganoon ba kalaki ang pagkakaiba? Hindi lang iyan ang pagkakaiba. Ang dami ng kuryenteng iyan ay sapat na para sa 10 pangunahing syudad na gumana ng buong kapasidad sa loob ng isang araw. Ang tanong ko lang, kaya ba nating i-handle? Ang konsumo ng kuryente ng 10 syudad sa isang araw? Kung magsisikap, siguro walang problema. Teka, ang sinabi mo bang konsumo ng kuryente ay sa isang araw? Oo, bakit? Ang natanggap kong balita ay 1 minuto, papasok ang 50 bilyong kilowatt-hour na kuryente sa estasyon. Hoy, anong ginagawa mo? Ayoko na. Hindi ko kayang gawin ito. Kung sino ang kayang gumawa, siya na lang. Ayoko na. Tigil. Pinuno, hindi po sa ayaw kong gawin, pero hindi ko po talaga kayang panindigan ang responsibilidad na ito. Aray, 50 bilyong kilowatt-hour sa 1 minuto. Ibig sabihin nito, patuloy na dadaloy ang kuryente na parang baha. Ang ating power station, pati na rin ang lahat ng power station, hindi po kayang hawakan. Ang enerhiyang ito, kahit pagamitin ng ating power station, ang lahat ng storage device, hindi pa rin po sapat. Kung pilit po nating itatago, sasabog po ang buong planta ng kuryente. Pero nakatanggap ako ng abiso na sa loob ng 1 minuto ay 50 bilyong kilowatt-hour ng kuryente ang pakakawalan. 50 bilyon talaga.
Kung pilit na kokontrolin ang daloy ng kuryenteng ito, magkakaroon ng malaking pagsabog sa buong Longcheng. Lahat ng kable at linya ng kuryente ay mag-overload at mapaparalisa. Lahat ay naparalisa. Ang sobrang karga na kuryente ay maiimbak sa mga kagamitan. Ang lahat ng kagamitan sa pabrika sa buong lungsod ng Dragon at security system ay masusunog. Maging ang lahat ng kagamitan sa bahay ay magiging isang kailanman ay pwedeng sumabog na bomba. Ano ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang tanging paraan na naiisip ko ngayon ay gamitin ang limitasyon ng kuryente ng samahan, buksan ang lahat ng electrical switch at buksan ang valve upang palabasin ang tubig. Hayaan ang lahat ng mamamayan na makipagtulungan, buksan ang power switch upang mailabas ang enerhiya. Sa ganitong paraan, baka may pagkakataon tayong malutas ang krisis na ito. Sige. Agad ipaalam sa lahat. Buksan ang lahat ng limitasyon sa mga electrical appliance. Sapilitang simulan ang lahat ng appliances. Ipasok sa operating state. Opo. Pangunahing estasyon sa Asia. Humingi ng tulong. Ano ba ito? Hindi kaya ito ay multo? Multo. Anong multo ang pinagsasabi mo? Malamang na naman may kakaibang pakana ang United Organization. Emergency broadcast ng Long City? Emergency broadcast. Malaking boltahe ng kuryente ang papasok sa syudad. Ang lahat ng unit at lahat ng mamamayan ay makipagtulungan upang malutas ang krisis. Inalis na ng United Government ang lahat ng paghihigpit sa paggamit ng kuryente. Pakibuksan ang lahat ng gamit sa bahay, ayusin sa buong lakas at ubusin agad ang kuryente. Kasabay nito, lumayo sa mga electrical appliances. Ulitin ko, emergency broadcast ng Long City. Dali, Laoju. Gawin mo ang sinabi sa broadcast. Sige. Tara. Malapit na ang oras, Joe Peifeng. Nasaan ang kuryente mo? Nasaan ang enerhiya mo? Paparating na ba ito? Ito ay kawalan ng kuryente. Bumalik na ang kuryente. 50 bilyong kilowatt-hour simula pa lang ito. Susunod, magsisimula na ang tunay na palabas. Bilisan, buksan ang backup power supply. Professor Tuyu, ngayon, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Ito, Station Manager, ang kuryente. Bumalik na ang kuryente. Ano? Anong nangyayari? Ito, pagkatapos nitong sipsipin ang lahat ng power storage sa buong Asia, talagang nagsimula na itong magbalik ng kuryente. Talaga, hindi nagsinungaling si Joe Peifeng. Gaano karaming kuryente? Gaano karaming enerhiya ang naipadala niya? Hindi lang 50 bilyon, nasa 60 bilyon na kanina, at patuloy pa itong tumataas. Ang sangkatauhan. Naligtas na ang sangkatauhan. Asawa ko talagang nawalan ng kuryente. Natatakot ako. Nagkataon lang. Tiyak na nagkataon lang. Saan ba may artipisyal na araw? Hindi ka naman siguro talaga naniniwala na ang isang batang nakatapos lang ng high school ay makakagawa ng ganitong kahangahangang imbensyon, di ba? Tingnan mo. Sabi ko na nga ba sa iyo, ito ay panandali ang pagkawala lang ng kuryente. Ayun, bumalik na ulit. Nagulat ako. Sa isang sandali kanina, talagang ang akala ko ay nagtagumpay siya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Siguro ay may problema lang ang mga kagamitan sa bahay. Lumabas muna tayo upang magtago. Babangon na rin ito pagbalik. Tara na. Kita mo na, sabi ko na nga ba, ang batang iyon, sabi pa ay sisindihan ang syudad, lahat ay puro pagmamayabang lang. Ako ay isang matalinong estudyante sa Agham, kung magagawa niya iyan, hindi ko pa ba malalaman? Ang galing mo, asawa ko. Bumalik na. May kuryente na. Bumalik na. May kuryente na. Tagumpay. 50 bilyong kilowatt-hour ng kuryente ang bumaha sa syudad. Ang Longcheng ay sinindihan ni Peifeng. Napakaganda. Hindi ko talaga inakala na sa ganitong lugar ay sisibol ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Tara. Dahan. Guru Chen, nahihiya ako. Mas pinagkakatiwalaan ko pa siya kaysa sa sarili kong anak. Dati-rati, pinaghihinalaan ko siya palagi. Iyon ay isang bagay na pangkaraniwan lamang. Sa huli, ang imbensyon ni Peifeng ay lubhang kagila-gilalas. Salamat sa suporta mo sa kanya. Siya ay hindi malilibing sa limot ng tulad natin.
Hindi malilibing sa limot si Zhou Peifeng. Naniniwala ako na saan man siya magpunta, ay sisinag ang sarili niyang liwanag. Sino kayo? Kami ang Black Robe Guard ng United Organization. Sa utos ng nakatataas, narito kami upang protektahan kayong dalawa. Ipagpaumanhin ninyo pagpapabayaan ng pinag-isang pamahalaan na makaranas kayo ng hindi patas na trato. Oh, hindi. Okay lang. Mula ngayon, ako ang ganap na responsable sa inyong kaligtasan. Maging panatag kayo, ang insidente ng pagpasok na naganap dati hindi na mauulit. Mabuti. Ang mainland Asia, 36,872 lungsod ay ganap ng lumiwanag. Lahat tayo ay saksi. Naging saksi ako sa isang himala. Nagawa mo, Zhou Peifeng. Hindi maganda. Kung talagang nagtagumpay si Zhou Peifeng, hindi ba ako ang magiging katatawanan ng buong mundo? Hindi ito pwede. Ngayon, umabot sa 6 na bilyon ang nanonood ng ating live broadcast. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay nasaksihan ito. Zhou Peifeng, mula ngayon ang iyong pangalan ay maaalala ng mundo. Peifeng, nagtagumpay ka. Ipagmamalaki kita. Ha, Peifeng. Ha. Sa wakas, naipasa mo na rin ang pagsubok ko. Ha. Peifeng. Sa wakas, naipasa mo ang aking pagsubok. Tuyu? Titingnan ko nga kung anong gimmick ang kaya niyang gawin. Dali, ipasok mo ako. Makita ko nga ng personal si Zhou Peifeng kung anong klaseng tao siya na maihahalin tulad sa isang lumilipad na dragon. Opo. Professor Tuyo, nasa harap mo ng mga katotohanan. Ano pang sasabihin mo? Ibig mong sabihin, sasabihin mo pa rin, nagpapapansin lamang si Peifeng? Hindi naman. Lahat ng ginawa ko ngayon ay para lang subukin si Zhou Peifeng. Bukod pa rito, hindi niyo pa alam ang buong katotohanan, hindi ba? Ha? May iba pang katotohanan? Kung gayon, Professor 2, sige nga, sabihin mo, ano pa ang nakatago sa likod nito? Ang tinatawag na artificial sun, sa totoo lang, ito ay eksperimento na inayos ko para sa estudyante kong si Chen Nian para sa aking Digital Life Project. Ano? Ang artificial sun na ito, sa esensya ay isa lamang generator, maliban sa nakakagawa ito ng halos walang limitasyong kuryente. Noong inilatag ko ang aking Digital Life Plan, inayos ko na si Chen Nian para magsaliksik sa kagamitan na magbibigay ng kuryente sa Digital Life Server. Talaga? Oo, tama. Ang dahilan kung bakit malaki ang galit ko sa kanya, Chen Nian, ay dahil sa kanyang pansariling ambisyon. Kinuha niya ang mga mahalagang blueprints na ibinigay ko sa kanya. Gusto niyang mag-isa ang magsaliksik ng artificial sun. Sa totoo lang, ayoko na sanang makipag-away sa kanya. Ngayon, akala ko ay inutusan niya ang isang tao na ilabas ang aking disenyo para manloko. Hindi ko inakala na siya at ang kanyang estudyanteng si Peifeng ay nakagawa na pala ng disenyo na ito. Hindi ko inakala, akala ko kahit nakuha niya Chen Nian ang blueprints, wala siyang magiging anumang pag-unlad. Hindi ko inakala na ang kanyang estudyanteng si Peifeng ay may ganoong talento. Kaya ko siya pinahirapan ng husto para matapos niya agad ang verification. Kaya nga, itong artificial na araw, talagang si Peifeng ang gumamit ng aking blueprint para makumpleto ang produkto. Kung ganon, dapat pa akong humingi ng tawad at magpakumbaba sa iyo? Hindi naman kailangan yon. Ang pagkakumpleto mo sa blueprint ay isa ring kontribusyon sa sangkatauhan, hindi ba? Ang katulad mo, kahit anong tingin, ay maituturing pa ring isang maliit na henyo. Hoy Peifeng, pag ako magbigay ng exception na ikaw ay sumama sa Crisis Emergency Team ng United Government Asian Region, sa ilalim ko, tutulungan mo ako na kumpletuhin ang aking Digital Life Plan at matupad ang iyong pangarap na iligtas ang sangkatauhan. Kahit bata ka pa, pero ang makaintindi sa aking blueprint ay napakahirap at napakatalino. Sulit na bigyan kita ng eksepsyon. Ano na, Peifeng? Ito ay isang bihirang pagkakataon. Uy, hindi lang ikaw, ang guro mo rin, si Chen Nian. Pwede ko ring bigyan ng pabor para makabalik siya sa sekta ng mga guro. Ako, tawa kang pangunawa. Di ko na ipagpapatawad ang pagnakaw niya ng aking design blueprint noon. Anong meron sa Digital Life na may ganoong mahika? Para ganoon ka ka-addict dito. Peifeng, ano ang alam mo? Ang Digital Life Project, kapag natupad, lahat ay magkakaroon ng immortality. Basta makipagtulungan ka lang, hindi. Itong device na inimbento ko, pamagbigay ng walang hanggang enerhiya. Kung gayon, ari tayong manatili mapakailanman sa digital world. Ang mga tao na walang pisikal na katawan, matatawag pa ba silang tao? Importante ba ang katawan? Importante ba ang salitang tao? Pwedeng tawagin akong tao, pwede rin akong tawaging water race. Basta makakasurvive pa ako kahit ano pa ang itawag sa akin, ayos lang. Ayaw mo talagang tuparin ang
Artificial Sun Project, ano? Ay naku, sumuko ka na, Pefeng. Ang Artificial Sun ay tanging nagbibigay lang sa atin ng kaunting pag-asa. Hindi mo talaga alam kung anong krisis ang darating sa hinaharap. Paano kung ang iyong kagamitan ay mag-malfunction balang araw? Ngayon ay nawala ang araw. Paano kung balang araw ang buwan ay bumangga sa mundo? Ano naman ang gagawin mo noon? Sa halip na manirahan sa takot at pangamba, sumali ka na lang sa Digital Life Project at mabuhay ng walang hanggan sa server. Walang pagdurusa, walang kalamidad. Hindi ba maganda? Ako ang siyang pinakamaalalahanin sa sangkatauhan. Ikaw, Tuyo, paano ka makakaya na tawaging tao? Iwanan ng pisikal na katawan? Piliin ang digital life? Makakaya mo pa ring tawaging tao? Mabuhay, kahit pa may malay lamang, ay makapagpapasa ng buong sibilisasyon ng tao. Kalokohan. Ang sibilisasyon na walang tao ay walang kabuluhan. Sa gitna ng krisis, hindi pagtakas ang kailangan natin, kundi responsibilidad. Komisyonadong Deng. Guro. Hello? Ako si Dengo Tian. Ang taong tinutukoy mo, naguro na mahina ang pagkilala sa tao. Ito nga po ang pangkalahatang pinuno ng Joint Crisis Emergency Response Center, Ginoong Deng. Ako si Joe Peifeng. Mula nang malaman ko, ang tungkol sa iyong room temperature, superconductor, ay papunta na ako. Sayang naman, hindi ako naging saksi sa himala ngayong gabi. Guro. Kakarating mo lang. Baka nga, hindi mo pa masyadong alam. Si Pefeng, lahat ng tagumpay na nakamit niya ay nakabatay sa aking pundasyon. Ako ang magtuturo sa kanya bilang aking disipulo. Ganoon ba, Peifeng? Hahaha. Ikaw, bakit ka tumatawa? Ako ang magiging disipulo mo? Sino ka ba? Karapat-dapat ka ba? Ikaw. Magaling. Sino ka ba para magsalita? At anong karapatan mo? Natanggapin si Ginong Joe Peifeng bilang estudyante? Ako si Limo, ang pinuno ng United Organization Pacific Division, Disaster Emergency Department. Espesyal akong dumating para protektahan si Ginoong Joe. Joe Peifeng, magandang araw. Chairman. Kailan pa nangyari na ang mga usapin ng aming Asian Division ay pwedeng pakialaman ng isang tao mula sa iyong Pacific Division? Hindi nyo nga pinapahalagahan ang mga tao sa Asian Division ninyo. Ano ka bang klaseng tao? Tuyo, si Ginoong Joe Peifeng. Dito sa inyo, anong klaseng pagtrato ang natanggap niya? Desk! Ano ka ba, Ang aming Asian Division ay pinamumunuan ni Guro Deng. Kailan pa nangyari na pwede mo na itong husgahan? Tuyo, tunay kang parang isang daga na sumisira sa isang kaldero ng sinigang. Sa pilitang inaangkin ng gawa ng iba, sinasabing sarili mong disenyo, ikaw lang ang basura, ang gumagawa ng ganyang bagay. Ikaw, ito ay dinisenyo ko talaga. Yung disenyo? Sa tingin mo ba ang iyong kakayahan ay napakataas sa ranggo ng mundo? Ano ka ba? Wala ka bang kaunting ideya? Buong araw pinag-aaralan mo ang iyong computer digital life, electrical physics, quantum physics, particle physics. Naiintindihan mo ba? Ako? Paano naman ako hindi makakaintindi? Mabuti. Susubukan kita. Kaya nilang sabihin na ang ibang tao ay may kaunting alam. Sa tingin ko, ang taong may kaunting alam ay ikaw, hindi ba? Ikaw nagsasabi ng kalokohan. Ikaw nagsasabi ng kalokohan. Sige, kung gayon, tatanungin kita, ano ang pinakamahalagang teknikal na hadlang sa artificial sun? Ito ay pinakamataas na pananaliksik na kumpidensyal. Ikaw, imposibleng malaman mo mula sa bibig ko. Sige. Kung gayon, magpalit tayo ng paksa. Dahil hindi maaaring sabihin ng lihim, tatanungin kita, ano ang pangunahing teknolohiya ng artificial sun? At sa anong teknolohiya ito nakasalalay para may sa katuparan? Hindi ba't ito ay controllable nuclear fusion lamang? Ito ay ginagawang weak interaction ang strong interaction sa controllable nuclear fusion at ito ay nabago sa weak interaction. Ang prinsipyo ng pagbabago ng strong interaction sa weak interaction na ito, alam mo ba? Aling pisikal na formula ang ginagamit? Kaya mo bang isulat? Gaano kataas ang conversion efficiency ng fusion reaction energy sa ilalim ng mahinang interaksyon? Kaya mo bang kalkulahin? O kaya, anong formula ang gagamitin upang kalkulahin ito? Alam mo ba? Ano ang unit ng paglabas ng enerhiya ng artificial na araw? Ito, dapat alam mo, di ba? Ako, wag mo akong insultuhin gamit ang mga pinakasimpleng bagay. Ininsulto kita? Ang uminsulto sa iyo ay walang iba kundi ikaw? Ikaw, Tuyo, ay isang manloloko. Wala kang alam, ngunit naglakas loob kang sabihin na ikaw ang gumawa ng disenyo. Ano man ang mangyari, ang artificial na araw na ito, tiyak na tayo ang bumuo sa Asian Division. Hindi pwedeng isang high school student ang nakaimbento nito, lalong hindi ang estudyante ni Chen Nian, si Joe Peifeng.
Joe Peifeng, bigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mo bang sumama sa akin at lumahok sa aking digital life project? Lahat ng nangyari noon, maaari kong kalimutan na. Makakakuha ka rin ng isang mahusay na research job ngayon. Ito ay pagkakataon na ibinigay ko sa iyo dahil sa aking pagiging mapagbigay. Huwag kang maging walang utang na loob. Teacher, sandali lang po. Aayusin ko na po kaagad. Lumayas ka, ikaw na hayop. Hayop. Teacher? Huwag mo akong tawaging teacher. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginawa mo? Panloloko, pandaraya. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko alam? Ma'am, hindi po ako. Anong hindi? Akala ko dati, ikaw ang estudyante ko, hindi ka magiging ganyan kalabis. Ngayon, tama nga ang sinabi ni Joe Peifeng. Talaga nga akong nabulag. Pinagsasabi mo kung saan-saan. Nalubos kong sinusuportahan ang iyong digital life project. Sabi mo pa, ako ang itinalaga mong kahalili. Maraming tao ang hinikayat mo upang magbigay ng puhunan sa iyong digital life project. Dahil estudyante kita, hindi ako nagalit. Ang plano ng iba ay para lang iwanan ng ilang kababayan. Pero ikaw, gusto mong ang buong sibilisasyon ng tao ay tuluyang mawala. Ay, ma'am, ang digital life ang pinakaligtas na plano. Wala itong panganib. Uulitin ko, walang sibilisasyon ng tao ay walang anumang saysay. Wala itong kwenta. Sabi mo, ang mga guro at estudyante ni Joe Peifeng ay gumagamit ng pangalan mo para magdaya. Sa totoo lang, ang taong gumagamit ng pangalan ko para magdaya ay ikaw. Ay, ako. Umalis ka na, ayoko nang makita ka. Ma'am, aalis na ako. Limu, dati problema ito ng Asian Division natin, ngayon nandito na ako, ang ganitong bagay ay hindi ko nahahayaang mangyari pa. Si Joe Peifeng ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan, kaya pakiusap, huwag mo nang sabihin kukunin mo siya. Peifeng, ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa iyong artificial na araw. Iyong artificial sun, nakikita ko na nagbigay lang ito ng malaking kuryente, hindi pa nito naaabot ang epekto ng araw, tama? Dahil iyon, wala tayong kondisyon para ilunsad ito sa kalangitan. Kung tumakbo ito sa lupa, automatiko itong papasok sa low power consumption mode at hindi ito magtataglay ng kondisyon para maglabas ng liwanag at init. Kaya pala, kung ipadala natin ito sa kalawakan, doon lang ito makakagawa ng epekto ng araw? Tama. Sige, aayusin ko kaagad. Matandang deng, kailangan ito ng rocket launcher. Tama, alam ko. Pero, matandang deng, hindi ka ba natatakot na mabibigo ang aking eksperimento at masayang lang ang isang rocket? Haha, sandali lang. Ikaw bata ka, nagpasindi ka ng mahigit 30,000 syudad para sa buong kontinente ng Asya. Kahit pa magkamali ang eksperimento, ano naman kung sindihan namin ang pangarap mo? Ano naman ang masama doon? Hindi ba? Ang paglulunsad ng artificial sun sa kalangitan, hindi ba iyan ang pangarap mo? Oo, pero... Sige na, huwag nang mag-alinlangan. Kami nga hindi nag-aalala? Bakit ka pa nag-aalala? Sige. Ngayon, maghihintay na lang tayo na paliwanagin ng iyong artificial sun ang buong mundo. Bitawan mo ako. Bakit mo siya dinala rito? Gusto kong makita niya ng personal. Paano natin itataas ang sarili nating araw? 6:00 na. Sa panahong ito noon, ang araw ay sumisikat na. Sige na. Handa na ang paglunsad ng artipisyal na araw. Naghihintay ng utos sa paglunsad. Ilunsad? Opo, isagawa ang utos sa paglunsad. 5, 4, 3, 2, 1. Araw. Ang araw. Ang araw ng sangkatauhan. Naniniwala ako, makikita ko muli ang asul na langit at ang mga bulaklak ay mamumukadkad sa mga sanga. Ay, Peifeng, anong nangyayari dito? Bakit kaagad nawala ang liwanag pagkatapos umilaw sandali? Ito ay isang device na ginawa ko gamit ang ordinaryong materyales. Kaya natural lang na hindi ito magtatagal.
Ngayon ay matagumpay na ang eksperimento. Kapag nakuha natin ang suporta ng United Organization, malapit na tayong makagawa ng totoong artipisyal na araw na magtatagal. Mabuti. Nga pala, Pei Feng, ano ang plano mo pagkatapos nito? Hanapin ang dahilan kung bakit namatay ang araw at tuluyang lutasin ang krisis sa araw. Mabuti, ang galing mo. Tingnan ninyo. Ang sangkatauhan, mabuhay sa liwanag ng araw.